Mateo, ang henyo. Credit to the author. M981 hanggang 90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tay. Mabilis na tumayo si Xavian, ang kanyang tingin ay nakatuon sa taong sinamahan ni Alwin papasok. Isa sa kanila ay walang iba kundi ang ama ni Xavian na si Emong. Si Emong ay isa lamang ordinaryong miyembro ng Crimson Flame Clan. Kayang-kaya ang kanyang lakas ngunit hindi siya nang ibabaw sa kahit anong aspeto. Ngunit ang isang ama ay naging marangal dahil sa kanyang anak. Ang pag-angat ni Xavian ang dahilan kung bakit siya naging isang figure na may dakilang kapangyarihan sa Crimson Flame Clan. Hindi inaasahan ng lahat na nahuli pala ni Mateo si Emong. Dahil dito, medyo lumaki ang usapin. Pinigilan ni Alwin si Emong. Para siyang patay na aso sa oras na ito, hindi makasagot kay Xavian. Hinahanap mo ang kamatayan, Mateo. Nang makitang nangahas si Mateo na tretuhin ng ganoon ang kanyang ama, nag-aalab na sa galit si Xavian at wala na siyang pakialam sa maraming matatandang naruroon. Ang kanyang buong pagkatao ay iba at naging parang pulang bahid, sumugod patungo kay Mateo. Isang guhit ng umaagos na liwanag ang sumilay. Puting liwanag na ang hamarang sa harap ni Mateo. Ugong. Dahil sa isang suntok, ang dalawang tao ay napaatras ng ilang hakbang, pantay ang lakas. Ngunit walang balak na huminto si Xavian. Akmang aatake na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Emong. Kumalma ka, Xavian. Kung hindi niya maibigay ang dahilan, natural lang na may mga matatanda na tatayo para sa iyo. Bagamat hinihikayat niya si Xavian, si Emong mismo ay mukhang napakasama rin. Mariin na ikinuyom ni Xavian ang kanyang mga kamao, nanginginig ang buong katawan, hinihiling na sana ay mapatay niya agad si Mateo. Pero tumingin si Mateo nang walang pakialam at malamig na nagsalita, ngayon, pwede na ba akong magsalita? Sabi ni Emong, sige. Pero, alam mo rin na si Emong ang ama ni Xavian. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng bagay na ito. Nakangiting sabi ni Mateo, abala ako sa gawaing ito ng isang araw at isang gabi. Natural lang na hindi ko ito gagawin para patayin ang taong iyon. Ang dalawang taong ito ay magkakasabwat, nakikipagsabwatan sa Elder Nine Hall ng Heavenly Fin Tiger, at gumagawa ng mga kaayusan para ilagay si Xena sa tabi ng White Light, para mawala ang lahat ng kanyang reputasyon at reputasyon. Sa ganitong paraan, ang anak ni Emong na si Xavian ay magkakaroon ng isang hindi gaanong kakila-kilabot na kalaban, at magiging batang patriarka. Ang mga simpleng pangungusap ni Mateo ay lubos na ikinagulat ng lahat. Mas lalong nagulat si White Light. Hindi niya inakalang sinasadya pala siyang lapitan ni Xena. Hindi niya alam kung bakit, biglang kumirot ang puso niya sa sakit, parang may kung anong nasaktan. Bukod kay Emong, may isa pang kasama si Mateo. At ang isa pang tao ay walang iba kundi ang ama mismo ni Huey. Nang marinig ito ni Xavian, sinabi niya ito sa isang seryosong boses, Mateo, naninirang puri ka ng may kapintasan. Base lang sa isang panig na pahayag, gusto mong baligtarin ang hatol para kay White Light. Xavian, pigilan mo ang mga kabayo mo. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung sa huli, mapatunayang walang kwenta ang sinasabi ni Mateo, natural na babalikan ka ng upuang ito ng hustisya. Pagkatapos magsalita, humarap muli si Clint kay Mateo at nagtanong, Junior, hindi ka maaaring magbintang ng walang batayan. May ebidensya ka ba? Bahagyang ngumiti si Mateo. Habang ipinagmamalaki ang kanyang mga manggas, isang maliit na hanay ng mga tao ang lumitaw sa harap ng lahat. Nanliit ang mga mata ni Clint, at gulat na sinabi niya, paggalaw ng isang hanay ng mga tao. Junior, ang galing naman ng kakilakilabot. Ang paglipat ng isang array formation ay isang napakalalim na pamamaraan sa landas ng mga formation. Maaaring mag-set up ng isang set ng array formation ng maaga, pagkatapos ay iimbak ito sa loob ng isang spatial magic artifact. Kapag kailanganin ito, maaari nila itong direktang ipatawag mula sa loob ng spatial magic artifact, at agad na bubuo ng isang array. Bagamat maliit ang miniature array formation na ito sa harap nila, isa itong tier siyam na array formation. Kung gusto mong ilipat ito, kailangan mong magkaroon ng lakas ng isang emperador ng formation. Nasa hangganan lamang si Mateo ng Faceless Realm, at kaya niyang magdala ng tier siyam na array formation.
Hindi rin nakakapagtaka na nagulat si Clint. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakabait ni Head Elder. Hindi gaanong mahalaga ang kanyang kakayahan. Natagpuan ang array formation na ito sa ilalim ng lupa ng bahay ni Emong. Natagpuan ko ito at madali ko siyang dinala roon. Malamig na ngiti ang sinabi ni Xavian, isa lang itong communications array formation, ano ang maipapakita nito? Ikaw mismo ang mag-set up ng array formation, tapos dadalhin mo pa, sino ang makakaalam? Ang miniature array formation na ito ay isang communications array formation. Ito ay partikular na ginamit para sa pagpapadala ng mga mensahe na naging napakamaginhawa. Kung si Emong ay talagang palihim na nakipagsabuatan sa Heavenly Fin Tiger Clan, ang paggamit ng hanay ng array formation na ito upang magpadala ng mga mensahe ay hindi imposible. Kahit na ilipat ang ganitong uri ng bagay, wala rin itong gaanong kapanghikayat. Tutal, kayang-kaya ni Mateo na magtayo ng array formation ng mag-isa, at pagkatapos ay ilipat ito palayo. Mateo, hindi mo naman iniisip na ipakondena sa mga matatanda ang krimen ni Emong sa pamamagitan ng pag-asa sa isang communications array formation na dinala roon, di ba? Malungkot na sabi rin ni Emong. Nakangiting sabi ni Mateo, maaaring pekain ang array formation, pero ang mga mensahe sa loob ng array formation ay hindi maaaring pekain. Hindi ba, mga tol? Nagbago ang ekspresyon ni Emong nang marinig iyon at sinabing, ikaw. Kaya mong mabawi ang mga nilalaman ng communications array formation. Ito. Imposible ito. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, sa tingin ko ay kaya ko itong gawin. Nang marinig ni Jonas ang mga salita ni Mateo, nagising silang lahat. Habang si Emong naman ay nabigla sa gulat, kung talagang mababawi niya ang mga nilalaman ng komunikasyon, sisubog ang problema. Hindi rin nagatubili si Mateo, iniabot ang dalawang kamay na parang multo, at sinimulang hawakan ang pagbuo ng communications array. Pigil ang hininga ng lahat, nakatitig ng diretso sa pormasayo ng communications array. May ilang tao na inaabangan ang paglabas ng ilang nilalaman sa communications array formation, habang ang iba naman ay hindi umaasang lilito ang mga nilalamang iyon. Pero may isang bagay, ang puso ng lahat ay kumakabog ng malakas. Pagkalipas ng halos 15 minuto, biglang nagliwanag ang hanay ng mga komunikasyon, at isang hanay ng mga salita ang lumitaw. Nakalunok na ng isda ang pain, salamat ulit sa susunod. Ito na dapat ang huling mensaheng ipinadala. Biglang natigilan si Xavian, tila naubos ang buong katawan niya. Walang ekspresyon ang dalawang mata niya at nawala ng malay, kaya't isinandal niya ang kanyang puwitan sa upuan. Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa loob ng malaking bulwagan ay tila labis na nakakapangilabot. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang mga aksyon ni Mateo. Di nagtagal, isang pangalawang mensahe ang lumitaw sa array formation. Sa ngalan ng pakikipagsabuatan, paparating na ang anak na si Zina. Nine Hills. Ito ang malinaw na mensaheng ipinadala pabalik ng Elder Ninehall. Kasunod noon, sunod-sunod na mensahe ang lumitaw sa array formation. Habang tumatagal, lalong lumalala ang ekspresyon sa mga mukha ng lahat. Lalo na si Clint at ang iba pang nakaupo sa kaliwang bahagi. Malungkot ang kanilang mga mukha hanggang sa halos tumulo na ang tubig. Sa likuran, ang mga mensaheng nakadisplay sa communications array formation ay wala ng kaugnayan sa white light. Bukod sa ilang normal na komunikasyon, marami pang mga sekreto ng White Tiger Clan ang makikita rito. Dahil sa mga mensaheng ito, maiisip din kung ano ang naramdaman ng mga matatandang ito. Putok. Halos agad na naging alikabok ang mesa sa harap ng Head Elder. Tama na. Galit na sabi ni Clint. Alam ni Mateo na malapit ng mag-apoy. Kaya naman, itinigil niya ang paggamit ng kanyang spell. Biglang naglaho ang liwanag sa communications array formation. Imposible. Imposible. Imposible ito. Paulit-ulit na sinabi ni Xavian, nauubusan na ng pag-iisip. Hindi niya inakalang nakipagsabuatan pala ang kanyang ama sa Heavenly Fin Tiger Clan para sa kanya. Mateo. Isa sigurong panlilin lang ang ginawa mo. Siguradong gawa-gawa mo lang ang mga mensaheng ito. Tama, ikaw ang nag-imbento nito. Biglang napatalon si Xavian, na para bang nakatuklas siya ng isang bagong kontinente. Si Xavian mismo ay hindi rin alam ang tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, hindi niya lubos matanggap ang katotohanan iyon.
Kaya naman, ang naiisip niya ay nandadaya si Mateo. Tama na. Xavier, sa tingin mo ba ay bulag kaming lahat ng mga matatandang ito? Ang malamig na tono ni Clint ay nagparamdam kay Xavier na para bang nahulog siya sa isang silong ng yelo. 982. Ang mga ekspertong ito ng Divine King sa Elders Council ay hindi ordinaryong mga makapangyarihang tao. Hindi maarok ang kanilang lakas. Bukod dito, nabuhay sila hanggang sa katandaan, at ang kanilang mga karanasan ay kakaiba. Maliban na lang kung ang antas ng formations daw ni Mateo ay umabot sa deity realm, kung hindi, imposibleng mandayan ng palihim. Nawalan na ng kontrol si Xavier sa oras na ito at siniraan pa niya si Mateo dahil sa pandaraya. Hindi ba't ipinahihiwatig nito na ang grupo ng mga matatanda ay mga hanggal? Punong elder, ito. Natulala rin si Emong sa eksenang ito. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong dramatikong pagbabago sa huli, at sa totoo lang ay hindi niya alam ang sasabihin kahit sandali. Karapat-dapat si Clint na maging punong elder. Kumalma na siya sa oras na ito. Bahagya siyang bumantong hininga, at sinabi kay Emong, ibalik mo si Xavier at bantayan mong mabuti. Kung tungkol naman kina Emong at Huey, itapon mo muna silang dalawa sa mga piitan at bantayan mong mabuti. Ang disciplinary hall ang mamamahala sa bagay na ito. Kailangan mong problemayan ang bagay na ito. Kailangan mong magtanong at alamin ang tunay na dahilan. Tumango si Watson sa kaliwang bahagi ni Clint at sinabing, huwag kang mag-alala, Head Elder. Pagkatapos lamang madala sina Emong at Huey, at malungkot na umalis din si Emong, saka lamang biglang nagising ang grupo ng mga patriarka. Masyadong madrama ang mga pangyayari ngayon. Malinaw na babawiin nito ang karapatan ni White Light bilang kandidato, pero bakit bigla na lang naging Crimson Flame Clan ang may lihim na komunikasyon sa Heavenly Fin Tiger Clan? Tumingin ang mga patriarkang ito kay Mateo nang may pagtataka sa kanilang mga mukha. Talagang binaligtad ng binata na ito ang nagngangalit na alon sa huling sandali. Magsialis na kayong lahat. Mariing narinig ang marangal na boses ni Head Elder. Hindi rin naglakas loob ang lahat na manatili rito, isa-isa silang umalis at umalis. Samantala, sa oras na ito, wala ni Katie Ting na kagalakan si White Light pagkatapos ng tagumpay. Sa halip, ang buong pagkatao niya ay nalulungkot. Malinaw na napakalaki ng naging epekto sa kanya ng kalagayan ni Zina. Sa huli, si White Light ay isa pa ring kabataan. Iba siya kay Mateo. Si Mateo ay isang taong nakaranas na ng isang buhay noon. Ang kanyang mentalidad ay mas may gulang kumpara sa White Light. Terena, baka hindi naman pala kasing grabe nang iniisip mo ang bagay na ito. Tinapik ni Mateo ang balikat niya at inalo ito. Ngumiti si White Light ng mapait at sinabing, hindi mo na ako kailangang aliwin pa, kuya. Ngumiti si Mateo ngunit hindi nagsalita. Sa oras na ito, habang mas marami ang sinasabi, mas lalo lang itong masasaktan. Paalis na sana ang dalawang tao, pero nagsalita ang Head Elder, Mateo, maghintay ka lang. Huminto si Mateo sa paglalakad at nakangiting sinabi, pinipigilan ako ng Head Elder, hindi naman para parusahan ako sa krimen ng paghamak sa White Tiger Clan, di ba? Naunang nag-checkmate si Mateo. Natawa na lang si Head Elder at sinabing, may dahilan ang mga nangyayari. Natural lang na hindi ganoon kamakitid ang isip ang upuang ito. Sa bagay na ito, ang upuang ito ay kumakatawan sa White Tiger Clan para magpasalamat sa inyo. Ituring ninyo itong upuang ito bilang utang na loob sa inyo. Dalawang malignant tumor sa loob ng angkan, may malaking mangyayari sa hinaharap. Napatawa si Mateo sa sarili. Pinaglalaruan lang pala siya ng matandang lalaking ito. At ang White Tiger Clan ay may utang na loob, ang dalawang ito ay lubos na magkaiba. Gayunpaman, kahit ang isang pabor ni Clint ay isa pa ring napakahalagang kayamanan. Ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang ay natural na hindi kasing lakas ng 10 dakilang banal na hari. Ngunit ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot din. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang natagpuan at nahukay ni Mateo ang mga malignant na tumor ng White Tiger Clan upang mailigtas ang White Light. Ito rin ay itinuturing na isang hindi inaasahang ani. Sobrang napagod si Mateo sa isang araw na ito. Halos mapatay siya ng tuluyan sa pamamagitan ng paggamit ng Heavenman Unity at ng kapangyarihan ng Sun Moon Heavenly Pupil. Kailangang malaman ng isa na kahit hindi eksperto sa Divine King sina Emong at Huey, sila rin ay mga late-stage daw Profound Realm powerhouses.
Kung isa sa publiko ito, imposibleng gustuhin niyang iligaw ang mga tao, lalo na't pag-usapan ang paghuli ng kahit anong patunay. Tahimik lang silang dalawa na inilayo ni Mateo para hindi sila magdulot ng gulo. Sa pagitan nito ay natural na hiniram ang kapangyarihan ni Alwin. Ngunit ang pagkaubos ng nakakatakot na ilusyonaryong kaharian na pilit niyang pinaganya ng Sun Moon Heavenly Pupil upang ailapag ay napakalaki rin. Dahil ginamit ang kasalukuyang lakas ni Mateo para sa Sun Moon Heavenly Pupil, napakalaki ng pasanin sa katawan. Lalo na sa pakikitungo kina Emong at Huey, ang ganitong uri ng mga powerhouse, halos naubos nito ang kanyang soul force at essence energy. Si Mateo lang din iyon. Kung iba pa iyon, kahit makuha nila ang Sun Moon Heavenly Pupil, agad din silang pigain. Ito rin ang dahilan kung bakit pipiliin ng Sun Moon Heavenly Pupil si Mateo bilang host. Haha, ang isang pabor mula sa punong elder ay hindi maaaring ipagpalit sa 1,000 piraso ng ginto. Kung gayon, hindi magiging magalang si Yena ito, pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at natatawang sinabi. Ikinumpas ni Head Elder ang kanyang kamay, ngunit dumilim ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, sa ginawa mo kanina, malamang isang peak formation emperor lang ang magkakaroon ng ganitong lakas. Bukod pa rito, nagawa mong mahuli sina Emong at Huey dito nang hindi gumagawa ng eksena. Hindi ito ang kayang gawin ng isang karaniwang tao. Isa pa, dapat ay lingkod mo ang Divine King na iyon, hindi ba? Sa antas ng lakas mo, parang nakakabahala ang upuang ito. Matalino si Clint dahil sa katandaan. Namangha ang ibang tao sa mga pamamaraan ni Mateo, ngunit nakita niya ang pambihirang aspeto ni Mateo. Mami-minimize ng ibang tao si Mateo dahil sa kanyang cultivation realm, iniisip na hindi siya mapanganib sa tao at hayop. Pero alam ng Head Elder na si Mateo ay hindi kasing simple nang ipinakita niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bagay na nakikita niya sa harap ng kanyang mga mata. Dahil iniwan niya ang isang taong tulad niya sa White Tiger Clan, wala siyang ibang magawa kundi ang mag-ingat. Ang mga salitang ito na hindi niya sinabi kay Mateo ay para bang nagbabala kay Mateo, na nagpapigil kay Mateo ng kaunti. Malinaw na malinaw kay Mateo. Malamang pagkatapos nito, siya ay mapapasailalim sa pagmamatsyag ng White Tiger Clan. Pero, ano kaya? Hindi pa ipinapanganak ang isang taong kayang magbantay sa kanya. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, masyadong nag-alala si Head Elder. Sinamahan namin ni White Light ang isa't isa sa paglalakbay. Masasabing ako ang nagpalaki sa kanya. Ang mga miyembro ng kanyang angkan ay mga miyembro ko, ni Mateo, ng angkan ko. Hanggat si White Light ay nasa White Tiger Clan pa rin, ako, si Mateo, ay magiging kaibigan ng White Tiger Clan magpakailanman. Hindi napigilan ni Clint ang mabulunan nang marinig niya iyon. Lumingon pa nga ang baliw na ito para pagbantaan siya. May nakatagong kahulugan ang mga salita ni Mateo. Siya, si Mateo, ay hindi gagawa ng mga bagay na makakasama sa White Tiger Clan. Siyempre, ang kailangan ay maging mabait ang White Tiger Clan sa White Light. Kung may sino mang nakakasira kay White Light, siya, si Mateo, ay aalisin ang kabilang panig ng walang anumang pag-aalinlangan. Kung ibang tao lang yan, pagtatawanan lang nila yan ng basta-basta sa ganitong banta. Pero matapos masaksihan ni Clint ang mga paraan ni Mateo, bagamat hindi niya inisip na nagdudulot ito ng anumang banta sa White Tiger Clan, ang ganitong uri ng kalaban ay tiyak na magbibigay sa mga tao ng masakit na sakit ng ulo. Kung gayon ang upuang ito ay umaasa na maaari tayong patuloy na maging magkaibigan, biglang tumawa si Clint at sinabi. Haha, syempre. Tumawa ng malakas si Mateo, sabay takbo palayo kasama si White Light. Pagkaalis ni Mateo, lumapit si Watson sa tabi ni Clint at seryosong sinabi, ang batang ito ay mayabang. Tila isang taong hindi masyadong nagsasalita si Watson. Ngunit ang apat na salitang ito ay nagpapahayag na ng kanyang pagkadismaya kay Mateo. Tumawa ng mahina si Head Elder, pero tinanong niya ang isa pa, ano sa tingin mo, Barry? Hinaplos ni Barry ang kanyang balbas at tumawa habang sinasabing, hindi masukat. Tumanggaw si Clint at sinabing, tunay ngang mayabang ang batang ito. Gayunpaman, talagang may kakayahan siyang maging mayabang. Sa ginawa niya ngayon, kahit tayo ay hindi rin kayang gawin ito ng walang kapintasan. Sa tingin ko ay sinasadya niyang ipakita ang kanyang lakas sa atin, para bigyan natin ng importansya si Little Light.
Kung may posibilidad, mas mabuting huwag tayong maging kaaway ng batang ito hanggat maaari. 983. Sa loob ng White Tiger Dungeon, tiningnan ni White Light ang Mazeland at matamis na imaheng iyon, habang ang kanyang puso ay nasa matinding sakit. Kuya Light, gawin mo na. Masakit na ipinikit ni Zina ang kanyang mga mata, dalawang hanay ng malinaw na luha ang bumagsak mula sa gilid ng kanyang mga mata. Medyo nagulat si White Light nang tanggapin ito ni Zina. Sa hitsura niya, parang matagal na niyang napagtanto ang nangyari. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni White Light, at nanginginig ang boses niyang sinabi, wala ka bang balak magpaliwanag ng kaunti? Bahagyang umiling si Zina at hindi nagsalita. Naging malungkot ang mukha ni White Light, at malamig niyang sinabi, sige. Dahil ganoon nga, personal kitang ihahatid. Pinatigas ni White Light ang kanyang puso at biglang inabot ang kanyang kamay, hinawakan ang lalamunan ni Zina. Bigla na lang yumangay ang paligid. Isang figure ang lumitaw mula sa ere, hinarang ang pagkakahawak ng puting liwanag. Kuya, anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni White Light. Nakangiting sabi ni Mateo, nasabi ko na, baka hindi naman kasing lala ng iniisip mo ang problema. Hindi ba, Miss Zina? Dahan daw ang iminulat ni Zina ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo ay puno ng takot. 2 araw na ang nakalipas, ang lalaking ito mismo ang biglang lumitaw sa loob ng mga piitan. Pagkatapos, isiniwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman at wala na siyang natitirang lakas para lumaban. Nang makitang nagtatanong si Mateo, lumingon si Zina at sinabing, hindi ko alam ang sinasabi mo. Tinapik ni Mateo ang balikat ni White Light at nakangiting sinabi, naaalala mo pa ba ang sinabi ni Head Elder, may utang siya sa akin. Natigilan si White Light, pero nakangiting sinabi ni Mateo, nakausap ko na si Head Elder. Gagamitin ko itong pabor para ipagpalat kay Zina. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nang inag ang buong katawan ni na White Light at Zina. Isang pabor mula sa Head Elder, ginamit pa nga ba ito bilang kapalit ng isang kalaban na walang humpay na nagbabalak na iframe ang White Light? Matagal nang nasa angkan si White Light at kitang-kita niya kung gaano kalakas ang lakas ng Head Elder. Ang isang pabor niya ay talagang mahirap makuha gamit ang 1,000 piraso ng ginto. Pero ganoon ba kadaling nagamit ito ni Mateo? Kuya, napakahalaga ng pabor na ito ng Head Elder. Bakit mo? Bakit? Kuya, kamatayan lang ang hangad ni Zina. Nagatubili si Zina ng kaunti, ngunit sinundan pa rin niya si White Light para tawagin si Mateo na kuya. Nakangiting sabi ni Mateo, isang pabor lang, kung maubos na, maubos na. Basta't payag ako, magagawa kong magkaroon ng malaking utang na loob sa akin ang White Tiger Clan. White Light, dapat alam mo ang ugali ko. Dahil matagal nang magkasama si Mateo, natural lang na alam ni White Light ang personalidad ni Mateo. Hanggat tinatrito ni Mateo ang kabilang panig bilang isang malapit na kamag-anak, kahit pa ito ay pag-akyat sa bundok ng mga espada o paglubog sa dagat ng apoy, hindi rin siya magkukunwari, lalo na't pag-uusapan ang kahit isang maliit na pabor. Pero kuya, siya. Bamaling ang tingin ni White Light kay Zina, naghalo ang pagmamahal at puot sa mga mata nito. Natatawang sabi ni Mateo, hindi naman kasing sama ni Miss Zina gaya ng iniisip mo. Napilitan din siya laban sa kanyang kalooban. Mahirap tapusin ang bagay na ito sa isang pangungusap. Mas mabuting mag-usap na lang tayo ulit habang nasa daan. Habang pinapanood sina Mateo, Zina, at White Light, habang nawawala ang kanilang mga figures sa loob ng transmission array, sinabi ni Barry kay Clint, Head Elder, hinahayaan mo silang umalis ng ganito, hindi ka ba natatakot na tumakbo sila? Nakangiting sabi ni Clint, nagagawa ni Mateo ang mga bagay ng walang kapintasan. Isinama niya si Zina ngunit iniwan ang babaeng nakasama niya. Bagamat hindi niya ito sinabi ng hayagan, ang intensyon talaga nito ay iwan itong bihag. Si Ninehole Ling ay isang makapangyarihang hari ng banal. Hindi siya kapantay ng lakas ng mga katulad ni Emong. Maaari kayang ganoon kalakas ang tiwala ng Head Elder na kaya niyang ibalik si Ninehole. Kahit na positibo rin siya para kay Mateo, ang pagbabalik ni Ninehole, ang ganitong uri ng misyon, napaka-fantastical pa rin nito. Umiling si Clint at sinabing, sa totoo lang, wala rin akong kahit katiting na kumpiyansa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ng batang ito para manggahas na tanggapin ang ganitong misyon.
Pero sa tingin ko kahit matapos niya ang misyon, malamang hindi rin maliit ang kabayaran, di ba? Para sa kapakanan ni Little Light, masyado talaga siyang nagpupursigi. Bumantong hininga si Barry ng madamdamin at sinabing, para kay Little Light na makatagpo ang isang kuya, ito ay tunay na magandang kapalaran sa tatlong buhay. Sa labas ng teritoryo ng Heavenly Fin Tiger, si Xena ay tila medyo kinakabahan at mahiyain. Kahit miyembro siya ng Heavenly Fin Tiger Clan, hindi maganda ang mga alaala niya rito. Ang Heavenly Fin Tiger Clan ay ibang-iba sa White Tiger Clan. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan ang malalakas na piging at ang mahihina ay biktima. Ang mga batas ng kaligtasan ay hindi naiiba sa mga sinaunang halimaw. Napakalakas ng kapangyarihan ng lahi ni Xena. Ngunit dahil ipinanganak siya sa isang pamilyang alipin, halos pinalaki siya sa kulungan mula pagkabata. Naglagay si Ninehall ng napakalakas na mga paghihigpit sa kanya at kayang kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan. Bukod pa rito, ang mga magulang ni Xena ay palaging itinuturing na mga bihag at ikinukulong, para gamitin sa pagbabante kay Xena na gagawa ng mga bagay para sa kanya. Nang matanggap ang utos ni Ninehall sa pagkakataong ito, gusto niya samantalahin ang simpatiya ni White Light at iligtas siya ni White Light. Kung gayon, hayaan si Huey na ilantad ang bagay na ito. Pero kahit si Xena mismo ay hindi rin inaasahan na umibig pala siya ng walang pag-asa kay White Light ng ganito lang. At si White Light ay nahulog din kay Xena. Ngunit ang ganitong uri ng pag-ibig na walang kinalabasan ay nagparamdam kay Xena na parang may talim na pinipilipit sa kanyang puso. Ang pagpili sa pagitan ng kanyang mga magulang at ng White Light ay halos naghati sa kanya sa dalawa. Ang kawalan ng pag-asa ang pinakamalaking kalungkutan. Noong nakakulong siya sa loob ng White Tiger Dungeon, mayroon na siyang kagustuhang mamatay. Pero hindi niya akalain na ang biglaang pagdating ni Mateo ay siyang nagpabuti sa sitwasyon. Kay Kuya Crosswell, nahihiyang sabi ni Xena. Nakangiting sabi ni Mateo, tawagin mo na lang akong kuya, gaya ng White Light. Ngayon, sabihin mo sa akin ang mga gawi at kaugalian ni Ninehall gaano man ito kahalaga o kaliit. Huwag mong kalimutan kahit isang piraso. Isa na lang ang pagkakataon natin. Kapag nagulat natin ang mga powerhouse ng Heavenly Fin Tiger Clan, mahihirapan tayong makatakas. Ang pagsanib ni Mateo sa langit at lupa ay tunay ngang napakalakas, ngunit hindi rin ito walang kapantay. Nang mapalibutan siya ng mga eksperto ng Divine King, kahit na magpakita si Mateo ng pagsanib sa langit at lupa, hindi rin siya makakatakas. Ang bentahan ng galaw na ito ay ang pagkabigla. Kapag handa na ang kabilang panig, hindi na ito magiging masaya. Bagamat nakangiting sinabi ito ni Mateo, ang mga salitang ito ay nagpabahala kay Xena sa loob-loob niya. Kaagad, hindi rin siya naglakas loob na mag-atubili, sinabi ang lahat ng alam niya mga gawi at kaugalian ni Ninehall. At kasunod ng paglalarawan ni Xena, natapos na rin niyang buuin ang mapa ng Heavenly Fin Tiger Clan sa kanyang isipan. Nang handa na ang lahat, dahan-daang tumayo si Mateo, ngunit hinawakan siya ni White Light at sinabing may pagtataka, Kuya, bakit hindi? Kalimutan mo na lang yan. Alam kong ginagawa mo ito para sa aking ikabubuti, pero ang lakas ng Heavenly Fin Tiger Clan ay hindi gaanong mahina kumpara sa White Tiger Clan. Masyado itong mapanganib. Hindi na ganoon ka-ignoranting tao si White Light noon pa man. Napakalinaw niya kung gaano kalakas ang isang eksperto sa Divine King. Kahit napakalaki ng kakayahan ni Mateo, nang makapasok siya sa teritoryo ng Heavenly Fin Tiger Clan, isa rin itong lubhang mapanganib na bagay, lalo na't gusto pa niyang hulihin ng buhay si Ninehall, ang Divine King powerhouse na ito. Isa itong misyon na imposibleng matapos. Nakangiting saway ni Mateo, sabi ko nga, bastos ka, kailan ka pa naging mapili at mahaba ang sasabihin. Kaya mo kayang panoorin ang mga magulang ni Xena na mamatay ng ganito lang. Ito. Hindi napigilan ni White Light na mag-alangan. Sige, pumasok muna kayo sa Vast Heaven Pagoda. Iwan ninyo sa akin ang iba. Sabi ni Mateo nang may relax na tingin. 984. Sa loob ng isang panloob na silid sa Heavenly Fin Tiger Clan, madilim ang ilaw ng lampara. Nakatayo si Ninehall na nakalagay ang mga kamay sa gilid, tila magalang. Nine Hills, napakagaling ng performance mo ngayon.
Talagang kakaiba ang batang iyan sa Flow ang Light Clan. Kung hahayaan natin siyang maging batang patriarka, malamang na wala ng pag-asa ang ating Heavenly Fin Tiger Clan sa hinaharap. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng parol, isang makapangyarihang nilalang na ang mukha ay hindi malinaw na makikita. Ang biglaang paglitaw ng white light ay nagbigay sa Heavenly Fin Tiger Clan ng matinding sakit ng ulo. Sa loob ng ilang taon, ang Heavenly Fin Tiger Clan ay nagkaroon ng maraming natatanging mahuhusay na henyo na lahat ay nahulog sa kamay ni White Light. Ito ang dahilan kung bakit dumanas ng matinding pagkalugi ang lakas ng kanilang kabataang henerasyon. Tuwang-tuwa si Ninehall nang marinig niya ito at dali-daling sinabi, napakabait ni Head Elder. Ang paglilingkod sa angkan ang dapat gawin ng mga miyembro ng ating grupo. Tumango si Head Elder at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ka tatrituhan ng upuang ito ng masama. Kung gagamit ka ng panlilinlang para painitin at patayin ang white light na iyon, bibigyan ka ng clan ng Profound Heaven Entering Void Peel. Hindi napigilan ni Ninehall na manigas nang marinig ito at labis na natuwa. Pagdating sa Divine King Realm, ang mga ordinaryong medicinal pills ay hindi na makakapasok sa kanilang mahiwagang paningin. Tanging ang mga high-grade tier siyam na medicinal pills lamang ang makakapagpagalaw sa kanila ng ganito. Gayunpaman, ang bawat high-grade tier siyam na medicinal pill ay walang kapantay ang halaga. Kahit ang isang malaking angkan tulad ng Heavenly Fin Tiger Clan ay hindi rin ito matatalo. Magpakatatag ka, Head Elder. Dahil nandito ang dalawang hanggal na yan, mamamatay din si White Light kalaunan. Kahit hindi maging batang patriarch si White Light, isa pa rin siyang malaking banta kay Xavian. Walang paraan si Emong na yan na uupo lang at manood ng walang pakialam, pilit na pinigilan ni Ninehall ang kanyang pagkairita at sinabi. Tumango si Head Elder at naramdaman niyang makatwiran din ang pagsusuri ni Ninehall. Ipapasa ko sa iyo ang bagay na ito. Kung kailangan mo ng tulong mula sa angkan, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Yumuko si Ninehall at sinabing, oo. Pagkaalis sa mga lihim na silid ng punong elder, maganda ang pakiramdam ni Ninehall. Gusto niyang bumalik sa kanyang tirahan sa lalong madaling panahon at kontaken si Emong na matandang punk. Gusto niyang magtanong tungkol sa sitwasyon doon. Hey, sa tingin ko ay may conclusion na roon. Dahil inilagay ko ang babaeng iyon sa tabi ko at inalagaan siya, hindi ko inaasahan na napalitan pala ito ng isang Profound Heaven Entering Void Peel. Tunay na isang hindi inaasahang ani. Dahil dito, hindi rin imposibleng makapasok ako sa Elders Council. Masigla at masigla si Ninehall sa oras na ito, tila nakikita na niya ang kanyang sarili na may kontrol sa awtoridad ng angkan. Gayunpaman, habang naglalakad siya, biglang natuklasan ni Ling Nine Eels na may mali. Hindi ba't dumaan ako sa landas na ito ngayon lang? Kung ikukumpara ang oras, dapat ay matagal ko nang narating. Imposible. Maaari kayang nahulog ako sa isang ilusyonaryong mahika. Pero sino ang may ganitong kakayahang gumamit ng ilusyonaryong sining sa akin sa teritoryo ng Heavenly Fin Tiger Clan? Nakakunot ang noo na sabi ni Ninehall. Habang iniisip ito, pakiramdam ni Ninehall ay hindi pa rin ito posible. Kahit na may lakas si Head Elder, imposibleng mapilitan siyang magpadala sa ilusyonaryong mahika ng walang ingay sa Heavenly Fin Tiger Clan. Kaya naman nagpatuloy siya sa paglalakad. Naglakad ng naglakad si Ninehall, at nakarating siya sa isang nakatagong piitan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pintuan ng piit at pumasok sa loob. Dalawang bilanggo ang lumitaw sa kanyang paningin. Nang makita ng 2 taong iyon si Ninehall, dali-dali silang lumuhad sa lupa at nagmakaawa, Panginoon Nine Hills, nakikiusap kami na pakawalan mo na ang aming Zina. Bata pa rin siya. Gayunpaman, hindi sumagot si Ninehall. Biglang lumitaw ang isang figure na may kasamang kislap. Sino kaya ito kung hindi si Zina? Tay, Nay. Kayo. Pareho kayong maayos. Ang galing naman. Sigaw ni Zina sa tuwa, sabay yakap sa 2 tao. Nang makita ng ama at ina ni Zina ang kanilang anak na babae, pareho silang may bakas ng gulat sa kanilang mga mukha. Umikot ang kalawakan, at lumitaw ang 3 pang figure. Alwyn, bilis. Pigilan mo si Ninehall, hindi na ako makakatagal. 10 hininga na lang ang natitira sa atin at kailangan na nating umalis agad sa Heavenly Fin Tiger Clan. Umalis ka sa pinakamabilis mong bilis at sikapin mong makabawi ako. Wika ni Mateo na parang patuloy na nagpapaputok ng machine gun. Napakabilis ng oras. Biglang kumilo si Alwyn at lubusang tinatakan ang dantiyan ni Ninehall.
Gamit ang kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagsasama sa langit at lupa ay maaaring tumagal ng hanggang 100 hininga. Sa panahong ito, kinailangan pang gamitin ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil at ilabas ang Secret Illusion Heavenly Realm. Isa itong napakalaking hamon para sa kanya. Kahit na may matinding kaba si Mateo, ilang dosenang paghinga lang ang kaya niyang gawin. Mabuti na lang at sa loob ng ilang dosenang paghinga, natagpuan ni Mateo ang mga magulang ni Zina sa pamamagitan ni Ninehall. Ngayong nagtagumpay na ito, ang natitira na lang ay ang pag-atres. Pero sa totoo lang, ngayon lang talaga dumating ang tunay na mapanganib na sandali. Sa kasalukuyan, ipinakita na niya ang kanyang sarili. Mayroon pang 10 hininga, at matutuklasan na siya ng mga powerhouse ng Heavenly Fin Tiger Clan. Kung hindi siya tatakas sa lalong madaling panahon, malamang na hindi na sila makakatakas pa. Hinawakan ni Alwin si Ninehall na parang kinakalagkad ang isang patay na aso. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, diretso niyang inilagay ang lahat sa Vast Heaven Pagoda, pagkatapos ay ginamit ang kanyang huling bakas ng enerhiya ng asensya at sumanib sa langit at lupa. Maliban na lang sa pagsasanib sa langit at lupa sa pagkakataong ito, hindi na nakatagal si Mateo. Sa oras na ito, hindi na kayang abalahin ni Mateo na pukawin ang atensyon ng Heavenly Fin Tiger Clan. Minsan, nang sumanib sa langit at lupa si Mateo, dahan-daang lumabas sa teritoryo ng totem, at pagkatapos ay hindi na makagalaw. Pero ipinaalam na ni Mateo kay Alwin noon pa man, matapos sumanib sa langit at lupa, nasa kanya na ang responsibilidad na iligtas ang lahat. Sa lakas ng mga paa ni Alwin, kailangan pa rin nito ng kaunting oras para makahabol ang mga tao ng Heavenly Fin Tiger Clan. Diretso na pumasok si Mateo sa loob ng Vast Heaven Pagoda ng may isang kidlat. Kuya, ayos ka lang ba? Kasalukuyang nanginginig si Mateo sa kanyang katawan, at pawis na pawis. Nakakabahala ang kanyang kalagayan. Medicinal pill. Ginamit ni Mateo ang huling lakas niya para sabihin iyon. Bigla na lamang natanto ni Mateo ang white light sa oras na ito. Binigyan na siya ni Mateo ng mga gamot para maibalik ang enerhiya ng asensya at puwersa ng kaluluwa. Kaagad, hindi na siya nagatubili at dali-daling hinayaan si Mateo na lumunin sila. Sa pagkakataong ito, talagang umabot na si Mateo sa puntong wala na siyang magawa. Ni isang bakas ng enerhiya ng asensya ay wala nang natitira. Ang pagsasama sa langit at lupa ay tunay ngang kakilakilabot, ngunit labis nitong nilamon ang enerhiya ng asensya. Dagdag pa sa pakikitungo kay Ninehall, ang Divine King Powerhouse na ito, halos naubos ni Mateo ang kanyang soul force at asensya ng sabay. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagkamatay. Kasunod ng pagpasok ng mga gamot sa kanyang tiyan, dumaloy ang mga bakas ng enerhiya ng asensya at puwersa ng kaluluwa sa kanyang katawan. Unti-unting tumigil sa pagkirot si Mateo. Sa wakas ay nakabawi na rin ng kaunting sigla ang kanyang maputlang kutis. Pero sa oras na ito, biglang nakaramdam si Mateo ng napakaraming aura, makapangyarihan hanggang sa nahirapan ang mga tao, at naaabot ang mga ito mula sa malayo. Isa sa mga aura nila ay napakalakas. Maliban na lang kung ang 10 dakilang banal na hari ang gumawa ng hakbang, kung hindi, walang sino man ang maaaring magkaroon ng harapang sagupaan. Batid na alam ni Mateo ang kapangyarihan ng mga banal na haring ito. Ang operasyon sa pagkakataong ito ay masasabing tunay na sumasayaw sa talam ng isang talam. Ngunit ang usapin na umunlad hanggang ngayon ay maituturing pa ring maayos. Ayon sa script na idinirect niya bago ito, gumanap ito. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay tumakas patungo sa teritoryo ng White Tiger Clan at wala nang dapat ipag-alala pa tungkol sa likuran. Nakipagkasundo na siya kay Clint na pinapunta siya rito para tanggapin sila sa mga hangganan. Kahit na mas makapangyarihan pa ang mga elder ng Heavenly Fin Tiger Clan, hindi rin posible na humabol papasok sa teritoryo ng White Tiger Clan. Young Master, ang Heavenly Fin Tiger Clan ay may eksperto na napakabilis. Dahil sa lakas ng aking mga paa, malamang na hindi ako makakarating sa hangganan ng White Tiger Clan at maaabutan ako ng kabilang panig. Biglang kumalat ang boses ni Alwin sa Vast Heaven Pagoda, na ikinagulat ng lahat. 985. Head Elder? Sino ba talaga yan? Para talagang maiwasan ang pagprotekta ng ating angkan sa malawak na hanay at mga paghihigpit, at para dukutin si Ninehall. Tanong ng Elder ng Heavenly Fin Tiger Clan kay Head Elder Armal.
Bumilis ang takbo ni Armel na parang hangin habang nakasimangot, wala akong ideya. Nang kakaalis lang niya sa teritoryo ng totem, walang anumang aura sa unahan. Malamang, mayroon siyang isang napakalakas na spatial holy artifact. Pero kung titingnan mula sa aura, ang kabilang partido ay isa lamang ordinaryong Divine King at tila hindi gaanong kahanga-hanga. Ipaalam mo kay Lori. Hayaan siyang hamarang. Siguraduhing huwag hayaang makatakas ang taong iyon sa teritoryo ng White Tiger Clan. Oo. Ang itinanong ng Elder kanina ay siya ring pinagkaguluhan niya. Mula nang matuklasan niyang may nakapasok sa teritoryo ng totem, natuklasan niya ang dalawang aura mula simula hanggang katapusan. Ang dalawang aura na ito ay parehong hindi gaanong malakas. Ang isang nasa unahan ay isa lamang ordinaryong Divine King, samantalang ang aura dati ay nasa Faceless Realm lamang. Napaisip pa nga siya kung may mali ba siyang impresyon. Imposibleng-imposible para sa 2 taong tulad nito na magtago mula sa malawak na hanay at mga paghihigpit ng angkan, at pumasok sa teritoryo ng totem nang hindi niya matutuklasan. Pero, ganito pala nangyari ang bagay na ito. Hindi lang iyon nangyari, hinayaan pa niya ang kabilang panig na dukutin si Ninehall mula mismo sa kanyang harapan. Napakamot siya ng ulo sa ganitong bagay at hindi rin niya maintindihan. Kaya naman, nagpasya pa rin siyang habulin ang kabilang panig, hulihin, at alamin ang tunay na dahilan. Matapang si Armel dahil sa kanyang napakahusay na kasanayan at natural na hindi natatakot kay Mateo na mandaya. Sa buong Divine Realm, hindi pa ipinapanganak ang isang taong kayang takutin ang pinuno ng Elder ng Heavenly Fiend Tiger Clan. Kahit na dumating ang 10 dakilang banal na hari, mayroon pa rin siyang kumpiyansa na umatras ng lubusan. Nagpakita si Armel ng isang lihim na sining, at ang kanyang bilis ay biglang sumabog, naging isang agos ng umaagos na liwanag, at mabilis na sumugod sa direksyon ni Alwyn. Bagamat nasa loob sila ng Vast Heaven Pagoda, parehong naramdaman ni na White Light at Zina ang nakakatakot na presyon ng Head Elder. Ang mukha ni White Light ay lubhang malungkot, at ang kutis ni Zina ay namumutla ng husto. Mahigpit na hinawakan ni Zina ang mga manggas ni White Light, halatang kinakabahan ng husto. Kuya Light, ang taong ito na humabol ay tiyak na si Head Elder. Bukod sa Patriarch, siya lang ang may ganitong kakilakilabot na lakas. Nanginginig na sabi ni Zina. Sabi ni White Light sa seryosong boses, huwag kang mag-alala. Kapag nandito si Big Brother, magiging maayos din ang lahat. Tumahimik na lang tayo, huwag mong istorbohin ang paggaling ni Big Brother. Masunaring tumango si Zina, hindi na naglakas loob na gumawa pa ng kahit anong ingay. Matagal nang nasa Heaven Man Unity Realm ang kasalukuyang Mateo. Pinaikot niya ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art hanggang sa kanyang limitasyon, at mabilis na nababawi ang Essence Energy. Habang tumatagal, mas kalmado at nakakatakot si Mateo. Sinasamantala niya ang bawat minuto at segundo, ginagamit ang lahat ng kanyang oras upang makabawi ng lakas. Kahit na mas nagpersige pa si Head Elder, hindi rin siya natinag kahit kaunti. Ugong. Sa oras na ito, isang matinding alon ang naganap sa labas. May nakalaban na pala si Alwyn. Hindi maganda. Sa labas ng hangganan ng Heavenly Fiend Tiger Clan, mayroon pa ring isang Divine King powerhouse na nagtatago. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni White Light habang sinasabi niya ito. Para bang hindi naramdaman ni Mateo ang mga nangyayari sa labas. Nakabawi pa rin siya ng lakas na parang walang pakialam. Puso tulad ng monolith, ang isang tao ay hindi maaaring maimpluwensyahan ng mga panlabas na bagay. Ngayong narating na ni Mateo ang Heaven Man Unity Heart Realm, lahat ng kaguluhan sa labas ng mundo, kaya na niya silang tuluyang putulin. Sa labas ng mundo, natanggap ni Lori ang balita mula sa angkan at agad na nagmadaling bumalik, ngunit nagkataong naharangan niya si Alwyn dito mismo. Si Lori ay isa lamang ordinaryong banal na hari. Ang kanyang lakas ay hindi gaanong naiiba kay Alwyn. Ang pagnanais na patayin o hulihin ang kabilang panig ay halos imposible. Gayunpaman, ang layunin niya ay matonten si Alwyn. Nang sumugod ang punong Elder, hindi ba hahayaan pa rin ng taong ito na mahuli siya nang hindi lumalaban? Ngunit si Alwyn ay walang pagnanais na magpatuloy sa pakikipaglaban at sabik na makatakas.
Ngunit dahil sa isang banal na hari na naghihintay sa kanyang tabi, ang kanyang bilis ay hindi mapapabilis anuman ang mangyari. Dahil dito, palapit ng palapit ang nakakatakot na presyon ng punong elder. Si Alwyn ay nababalisa rin dahil sa pagkabalisa. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, hindi gumalaw kahit kaunti si Mateo. Habang lalo siyang kinakabahan, lalong bumabagal ang bilis ni Alwyn. Muntik pa nga siyang tamaan ng mga galaw ni Lori ng ilang beses. Mateo, malamang hindi pa tayo makakatakas. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hindi napigilan ni Alwyn na tanungin ang Mateo na nasa loob ng Vast Heaven Pagoda. Ang tanging isinagot niya ay katahimikan. Ugong. Isang nakakatakot na aura ang biglang bumaba. Isang matandang figure ang nakatayo sa ere, lubusang tinakpan ang labasan ni Alwyn. Sino ka, para manggahas na harmony ng aking Heavenly Fin Tiger Clan? Malamig na boses ni Armal ang narinig. Tumigil din si Lori sa kanyang mga galaw at huminto sa tabi ni Armal. Ang kasalukuyang Alwyn ay isa ng pagong sa loob ng banga. Dahil kasama niya si Armal, hindi siya makakatakas kahit na may pakpak pa siya. Umikot ang mga karayom sa ulo ni Alwyn, at yumuko siya kay Armal at sinabing, hindi sinasadyang lumabag si Junior at aksidenteng nakapasok sa iyong minamahal na lupain. Aalis agad si Junior. Sana ay makapagbigay ng daan palabas si Senior, ayos lang ba? Mabilis din ang pag-iisip ni Alwyn. Alam niyang hindi siya hahayaang umalis ni Armal. Dinukot pa ang kanilang banal na hari, at sinasabi pa ring aksidenteng panghihimasok. Pero sa puntong ito ngayon, wala nang ibang pagpipilian si Alwyn. Mahalaga ang bawat kaunting pagkaantala na maaari niyang ipagpaliban. Kung ilang buwan pa lang ang nakalipas, hindi kailanman iisipin ni Alwyn na ilalagay niya talaga ang kanyang pag-asa sa isang faceless realm kahit na bugbugin siya hanggang mamatay. Pero ngayon, alam ni Alwyn na ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ay nakasalalay kay Mateo. Ang relasyon niya kay Mateo ay halos kapareho ng kay Mateo Faye noon. Mayroon siyang kanya-kanyang iniisip ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang magpasakop sa utos ni Mateo. Pero simula nang sumuko siya sa pamumuno ni Mateo, saka lang niya nalaman kung gaano kakilakilabot ang mga pamamaraang taglay ni Mateo. Tunay nga, malamig na tumawa si Armal nang marinig iyon at sinabing, pinapanggap mo bang tanga ang matandang ito? Kinukulong mo si Ninehall, malamang ipinadala ka ni Clint na matandang aso, di ba? Mukhang nabunyag ang mga bagay-bagay doon at hindi natuloy. Na-curious lang talaga ako. Paano ka nakalusot sa teritoryo ng totem? Siyempre, hindi mo rin masasabi, pero may mga paraan ang matandang ito para masabi mo ito. Walang magawang tingin si Alwyn habang sinasabi, hindi mo talaga alam ang pinagsasabi mo, Junior. Isa lang itong ordinaryong martial artist, bakit pa ako ipapadala rito ng White Tiger Clan? Nawala na kayong lahat ng tauhan, hindi naman kayo basta-basta makakahanap ng taong sisigot dyan, di ba? Masyado rin itong hindi makatwiran. Naningkit ang mga mata ni Armal, at bahagyang ngumiti, mukhang nauutol ka. Pero interesado talaga ako. Maaari kayang may iba ka pang paraan para makatakas sa mga palad ng matandang ito. O baka naman, ang Faceless Realm Junior na kasama mo. Sa totoo lang, talagang interesado ang matandang ito sa inyo. Matalino si Armal sa katandaan, paano niya hindi mahahalata ang maliliit na iniisip ni Alwyn. Pero hindi rin siya nag-aalala. Gustong-gusto niyang tingnan kung ano ang kaya ng kabilang panig. Para makalusot ng palihim sa teritoryo ng totem, maaaring mayroon ang isang tao ng kayamanang sumasalungat sa langit o kaya'y may kasanayang sumasalungat sa langit. Kahit ano pa man iyon, maaari itong maging alas sa butas para pabagsakin ang White Tiger Clan. Paano siyang hindi matitinag? Alwyn, napakahusay ng ginawa mo. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang figure ni Mateo. Nang makita ni Alwyn si Mateo, una siyang natuwa ng husto, at pagkatapos noon ay nabahala siya sa loob-loob at sinabing, si Young Master talaga. Ay nakalusot. 986. Bago ito, si Mateo ay first level faceless pa rin. Pagpasok sa Vast Heaven Pagoda at pag-ikot ng isang ikot, siya ay naging first level faceless.
Bagamat ang pagtawid sa isang maliit na larangan ng paglilinang ay hindi nakapagbigay ng malaking pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon, nakagulat pa rin ito kay Alwin. Hindi ko inakalang pagkatapos kong matuyo, sinamantala ko pala ang pagkakataon at nakalusot, nakatayo si Mateo habang nakatalikod ang mga kamay habang walang pakialam na sinasabi. Ngunit sa kabaligtaran nila, nang makita ni Armel ang eksenang ito, siya ay labis na nagulat. Nakikita niyang pumasok sa isang soul contract sina Alwin at Mateo. Isang powerhouse ng Divine King Realm ang talagang nagsisilbing amo ng isang taong faceless realm. Sa sobrang luho, kahit papaano ay galing siya sa isang napakabanal na lupain. Sa isang iglap, maraming bagay ang pumasok sa isip ni Armel. Kung ang White Tiger Clan at isang super holy land ng tao ay nagsabuatan, ang Heavenly Fin Tiger Clan ay nasa panganib. Mukhang kailangan niyang pigilan ang binata na ito. Hindi inakala ni Mateo na ang eksena kanina ay talagang nagpalakas sa determinasyon ni Armel na pigilan siya. Junior, susuko ka ba ng hindi lumalaban, o pipilitin mo bang kumilos ang matandang ito? Malamig na sabi ni Armel. Dahil naabutan niya ito, imposibleng makatakas si Mateo, kahit na napakalakas ng mga hakbang ni Mateo. Ito ang kumpiyansang pagmamayari ng isang pinakamataas na banal na hari. Ngumiti si Mateo ng bahagya at sinabing, kung mayroon kang kakayahan, huwag mag-atubiling habulin at subukan ito. Hindi pa nakakapag-react si Armel nang biglang maglaho si Alwin ng may malakas na pag-ugong. Ang figure ni Mateo ay parang refleksyon ng buwan sa tubig. Unti-unting naglalaho sa harap ni Armel. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Armel at Lori. Pagkakaisa ng taong langit. Paano ito nangyari? Sigaw ni Lori sa gulat. Nalungkot ang punong elder, at sinabi niya, habulin mo. Hindi nakatakas si Mateo patungo sa direksyon ng White Tiger Clan. Naramdaman niya na nilock na ni Armel ang buong nakapalibot na espasyo. Kahit na sumanib siya sa langit at lupa, nagawa pa rin siyang pilitin ni Armel na lumabas. Ang pag-unawa ng isang tugatog na banal na hari sa langit ay napakalalim at malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga ordinaryong banal na hari. Kapag pinagsama ang langit at lupa sa harap ng mga ordinaryong banal na hari, makakatakas ang isang tao ng walang takot. Ngunit sa harap ng isang pinakamataas na banal na hari, hindi niya magagawa. Natural lang na hindi rin tatakbo si Mateo papunta sa direksyon ng Heavenly Fin Tiger Clan. Para na rin yun sa paglakad papasok sa isang patibong. Kaya naman, pinili niyang tumakas patungo sa direksyon ng dalawang tao. Hindi kailanman pinangarap ni Head Elder na ang tunay na kapangyarihan ni Mateo ay talagang magsasama sa langit at lupa. Sa sandaling ito ng pag-aatubili, kumari pa na ng takbo si Mateo palabas sa layong ilang libong milya. Pero matagal nang ginamit ni Head Elder ang banal na sentido para habulin si Mateo. Kahit na nahuli siya ng isang hakbang, nakasunod pa rin siya ng malapit sa likuran at hindi rin siya masyadong mahuhuli. Kung tungkol naman kay Lori, ang tanging kaya niyang kainin ay ang alikabok sa likuran. Bagamat hindi kayang sumanib ni Head Elder sa langit at lupa, ang kanyang bilis ay hindi man lang mas mabagal kumpara kay Mateo. Ang dalawang tao, ang isa ay humabol, ang isa ay tumakbo. Sa isang iglap, sila ay 1,000,000 milya na ang layo. Habang humahabol, si Head Elder ay walang humpay pa ring nabigla sa kanyang puso. Ang Heavenman Unity, ang ganitong uri ng Heart Realm, ay hindi pa lumilitaw sa Divine Realm sa loob ng ilang taon. Kahit na malawak ang kanyang karanasan, hindi niya rin akalain na ang ganitong kaharian ng puso ay lilito sa isang mahigit 20 taong gulang na binata. Ano ba talaga ang pinagmulan ng batang ito? Buti na lang at hinabol ko siya. Kung hindi, sino ang makakapagpapanatili sa batang ito? Hindi nakakapagtaka na ang banal na hari lang ang nakatakas kanina. Mukhang naubos na ng batang ito ang kanyang essence energy para makalusot sa teritoryo ng totem dati. Habang lumilipad ang imahinasyon ni Armel, ang dalawang tao ay nakatakbo na, ewan ko ba kung gaano kalayo ang narating nila. Napakalakas ng Head Elder sa huli. Ang bilis niya ay mas mabilis pa rin ng kaunti kaysa kay Mateo na sumanib sa langit at lupa. Unti-unting lumiliit ang distansya sa pagitan ng dalawang tao. Nako, kahit pa naunawaan mo ang pagkakaisa ng mga tao sa langit, hindi ka rin makakatakas.
Sigaw ni Armel gamit ang enerhiya ng asensya, na direktang dumarating sa tainga ni Mateo. Matanda, kung may kakayahan ka, habulin mo ako at tingnan mo. Walang kahit kaunting bahid ng takot ang maririnig sa boses ni Mateo. May bahid pa nga ito ng pangungutya. Nang marinig ni Armel ang boses ni Mateo, bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang senyales. Bigla na lang, parang may naisip siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, at sinabi niya, hindi maganda. Dito sa direksyon na ito, posible kayang gusto niyang pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Sus Mariosep. Siguro si Zina ang nagbigay sa kanya ng ideya. Hindi ko magagawa, kailangan kong mag-isip ng paraan para mapigilan siya sa pagpasok. Tama ang hula ni Armel. Ang destinasyon ni Mateo ay ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Bago lumabas si Mateo, tinanong niya si Zina kung anong mga lugar sa loob ng hangganan ng Heavenly Fin Tiger Clan na ito na kahit ang mga Divine King Powerhouse ay hindi nang ahas na puntahan. At ang sagot na nakuha ni Mateo ay ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno ay ang lugar kung saan itinatago ng Heavenly Fin Tiger Clan ang mga alaalang tableta ng mga ninuno. Sa loob nito ay mayroong isang walang kapantay na makapangyarihang tagapagbantay ng libingan. Sa mga pagkakataong walang pahintulot, kahit pumasok pa ang Patriarch ng Heavenly Fin Tiger Clan sa loob, mabuburay rin siya. Hindi naman sa nakarating na ang tagapagbantay ng libingan sa Deity Realm, ngunit maaaring hiramin ng tagapagbantay ng libingan ang lakas ng mga espiritu ng mga ninuno sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Kakaiba ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sa pangkalahatan, kahit ang patriarka ay puno ng masasamang posibilidad kapag pumasok sa loob. Nang marinig ni Mateo ang tungkol sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, nagpasya siyang pumasok ng walang ibang sasabihin. Sa puntong ito, ang pagnanais na bumalik sa White Tiger Clan ayon sa orihinal na ruta ay isang bagay na imposible na. Kaya naman, agad na nagpasya si Mateo at direktang sumanib sa langit at lupa, at sinubukang pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Ang isang makapangyarihang tulad ni Armel ay hindi pa rin kayang kalabanan ng kasalukuyang Mateo. Bagamat mapanganib ang pagpasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, mayroon pa ring sinag ng pag-asa. Ngunit kung siya ay mapunta sa mga kamay ni Armel, iyon ay tiyak na kamatayan ng walang posibilidad na mabuhay. Hindi naman kalayuan ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno mula sa teritoryo ng mga totem. Sinadya ni Mateo na lumihis ng malayo bago niya puntahan ang lugar na ito. Kaya sa simula pa lang, hindi na ito namalaya ni Armel. Umikot ang kalawakan, at lumitaw ang figure ni Mateo kasabay ng isang kislap. Sa unahan ay may dalawang napakalaking itim na estatwa ng mababangges na tigre. Isang nakakatakot na aura ang bahagyang lumabas mula sa loob. Sa likod ng mga estatwa ay isang napakalaking mausoleum. Ito ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Sino ba yan, para maglakas loob na basta na lang pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno? Bakit hindi mo hinayaan ang sarili mong mabihag ng hindi lumalaban? Biglang lumabas ang isang malaking grupo ng mga martial artist. Sumulyap si Mateo. Lahat sila ay mga martial artist ng Dao Profound Realm. Ang mga malalakas na iyon ay mga nasa huling yugto pa nga ng Dao Profound Realm. Pero ang mga miyembro ng Heavenly Fin Tiger Clan na ito ay walang kwenta sa paningin ni Mateo. Alwin, alagaan mo sila. Pumasok tayo sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Opo, batang Panginoon. Pinalabas ni Mateo si Alwin. Nang makita nila ang isang makapangyarihang Diyos na hari na biglang sumulpot sa tapat nila, para bang bawat isa sa kanila ay nahaharap sa isang matinding kalaban. Hindi rin nagatubili si Alwin at agad na sinimulan ang pagpatay ng walang pagpipigil na parang isang tigreng pumapasok sa isang kawan ng mga tupa. Ang dahilan kung bakit ang mga banal na hari ay dahil ang kanilang pagkakaiba sa ordinaryong Dao Profound Realm ay napakalaki. Kahit ang isang powerhouse ng 8th level Dao Profound ay masyadong mahina para makalaban sa isang Divine King. Di nagtagal, pinatay ni Alwin ang isang madugong landas. Hindi rin nagatubili si Mateo, kasunod si Alwin, papasok na sana siya sa mausoleum. Ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang dumating mula sa isang napakalayong lugar.
Sekretong sining ng makalangit na halimaw, umuungal ng tigre na yumayanig sa kalawakan. Umuungal. Mahabang napaungol si Armel. Isang napakalakas na alon ng tunog ang direktang tumago sa kawalan at saktong sumalakay patungo kay Mateo. ARGHH. Hindi pa patay ang mga miyembro ng Heavenly Fin Tiger Clan. Gayunpaman, sa mga lugar kung saan dumadaan ang soundwave na ito, bawat isa sa kanila ay dumudugo mula sa lahat ng butas at talagang nabigla hanggang sa mamatay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo, at kinuha niya ang Heavenly King Bell ng walang pag-aalinlangan. Sa kanang kamay, ang Sacred Dragon Token ay nasa kanyang kamay na, direktang bumabagsak sa Heavenly King Bell. 987. Gang! Nang mabasag ng Sacred Dragon Token ang Heavenly King Bell, isang nakakatakot na alon ang agad na kumalat. Dalawang soundwave ang agad na nagsalpukan. Damugong. Sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga soundwave, ang malalaking bato ay nadurog at naging mga pira-piraso. Ang mga puno ay dinurog din at naging alikabok. Sa hangin, ang amoy ng alikabok ay pumuno sa lahat ng dako. Malayo pa rin si Armel, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging takot. Ang soundwave attack ni Mateo ay kayang labanan siya ng kapantay niya. Bukod pa rito, ngayon lang, malinaw niyang naramdaman ang isang bakas ng isang pambihirang alon. Sige. Pilit na tiniis ni Mateo ang kanyang mga panloob na pinsala at pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno kasama si Alwin. Sa pag-atake kanina, gumamit si Mateo ng kahit kaunting bahid ng banal na asensya. Kung hindi, wala nang paraan para labanan ang soundwave attack ni Armel. Talas na talas ang mga pandaman ni Armel, at may bahid pa rin siyang kutob. Napakakakaiba talaga ng batang ito. Malungkot na sabi ni Armel. Sa sandaling iyon, ilang guhit ng umaagos na liwanag ang sumilay sa abot tanaw. Napakaraming banal na hari ang sumugod ngayon. Nang makita ang maulap na itsura ng punong elder, ang grupo ng mga banal na hari ay hindi nang ahas na magsalita ng wala sa oras. Napakalinaw, kahit na gumawa ng hakbang si head elder, hindi niya rin napigilan ang binata. Nagpalitan ng tingin ang bawat isa sa kanila. Nakita ng lahat ang gulat sa mga mata ng kabilang panig. Hindi masukat ang lakas ni head elder. Hindi talaga siya nagtagumpay sa pagharap sa isang batang faceless realm. Talagang may napakalaking sikreto ang batang ito. Kailangan natin siyang hulihin ng buhay. Bumalik kayo sa angkan at imbitahan ang mga array master, isara nila ang espasyo sa paligid na ito. Bukod pa rito, 5 tao ang maiiwan at magbabantay sa pasukan ng mausoleum. Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Huwag ninyong lahat na bawasan ang inyong pagbabantay. Naunawaan ng batang ito ang kaharian ng Heavenman Unity at kayang sumanib sa langit at lupa. Kahit ang isang Divine King Powerhouse ay maaaring hindi rin siya mapilit na manatili. Babalik ako at makikipag-usap sa Patriarch at isasaalang-alang ang pagpapadala ng mga tao sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Utos ni Head Elder. Ang ilang banal na haring ito ay kumakain ng alikabok sa buong oras at hindi alam ang nangyari kanina. Nang marinig ang sinabi ni Head Elder sa oras na ito, lahat ay labis na nabigla. Hindi nakakapagtaka na maging ang Head Elder ay dumanas din ng pagkabigo. Talagang naunawaan ng batang ito ang Heavenman Unity. May hindi pa rin sinabi si Armel. Kung hindi, mas lalo silang magugulat. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ni Armel na may hawak na banal na artifact si Mateo. Ang kakayahang makayanan ang kanyang Tiger Roar shaking the firmament, bukod pa rito, ang bakas ng kakaibang pag-alon-alon, ay pumukaw ng hinala ni Armel. Kaya naman, hindi hahayaang umalis si Mateo kahit anong mangyari. Pagpasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, sa wakas ay hindi na napigilan ni Mateo, at samuka ng isang subo ng dugo. Masyadong mahina ang kanyang lakas. Ang soundwave attack ni Head Elder ay sapat na upang lipulin ang mga ordinaryong Divine King. Ngunit umasa si Mateo sa lakas ng isang Divine Artifact at pilit na nilabanan ang atake nito. Siyempre, labis pa rin siyang nasaktan dahil dito. Mabuti na lang at napakalakas ng katawan ni Mateo. Ang kaunting pinsalang ito ay hindi naman gaanong nagbabanta sa kanya. Hinayaan ni Mateo si Alwin na bantayan siya. Matapos gumaling ng ilang sandali, wala na siya sa panganib.
Ang Tyrant Dragon Regeneration Art ni Mateo ay nakultivate na sa napakataas na antas. Ang kaunting pinsalang ito ay natural na madali lang. Napag-usapan na, kakaiba rin ito. Tila nagawa ito ni Mateo nang may napakataas na kahusayan ng linangin niya ang mga pamamaraan ng cultivation ng lahi ng dragon. Ang alo ng dragon ay ganoon, ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ay ganoon, ang Tyrant Dragon Regeneration Art ay ganito rin. Pagkatapos gawin ang mga ito, pumasok si Mateo sa Vast Heaven Pagoda. Dinala ni Zina ang kanyang mga magulang at nagpatira pa sa lupa. Kuya Croswell, ang buhay ng pamilya ni Zina ay iniligtas mo. Walang hanggang pasasalamat si Zina. Ngunit upang mailigtas ang aking mga magulang, pinabagsak ko si Kuya Ye sa isang mapanganib na sitwasyon. Si Zina ay balot ng takot at pag-aalala. Kung may mga lugar kung saan kailangan mo si Zina, huwag mag-atubiling magturo, isang sabi ni Zina. Malinaw na alam na rin ng mga magulang ni Zina ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at walang katapusang nagpapasalamat din sila kay Mateo. Hindi nagsalita si White Light, ngunit ang kanyang damdamin ng pasasalamat ay hindi mas mababa kaysa kay Zina. Masyado lang malalim ang nararamdaman nila ni Mateo. Hindi na kailangang sabihin ang mga magagalang na salitang ito. Nakangiting sabi ni Mateo, Miss Zina, hindi mo kailangang maging ganito. Ang nararamdaman ko at ni White Light, sa tingin ko ay nakita mo na rin iyon. Dahil may pagmamahalan kayo, ang mga bagay ninyo ay bagay ko rin. Kung si White Light iyon, ganoon din siya. Kung mayroon kang talagang nararamdaman, makipag-ugnayan ka lang kay White Light ng maayos, at maituturing na rin itong kabayaran sa akin. Pagkasabi nito, namula ang mga mukha ni Zina at White Light. Pero mariin pa ring tumango si Zina at sinabing, si Zina. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang pag-usapan pa ang bagay na ito. Gusto ko talagang magpasalamat sa akin, kailangan ko munang makaalis sa mahirap na sitwasyon bago magsalita. Nakapasok na tayo sa lupain ng espiritu ng mga ninuno. Ang mga panganib dito ay hindi gaanong mas mababa kumpara sa labas. Mas mabuting mag-isip tayo agad ng mga paraan para makaalis. Hindi rin ako masyadong komportable tungkol kay Megan doon. Bagamat nadama ni Mateo na hindi dapat gumawa ng kahit ano si Clint doon kay Megan, mas maraming tao, mas magkakaiba ang mga boses. Kung babalik siya ng huli, mahirap maiwasan na may mangyari ng hindi inaasahan. Nang marinig yun ni White Light, hindi niya napigil ang sabihin, Kuya, pasensya na. Nakangiting saway ni Mateo, loko ka na naman, di ba? Ito ang lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan. White Light, sumama ka sa akin. Baka may isa pang hindi inaasahang pagkikita. Tumango si White Light at lumabas ng Vast Heaven Pagoda kasama si Mateo. Sina Mateo at White Light, ang 2 taong naglakad patungo sa kailaliman ng lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Sa daan, hindi sila naharap sa malaking panganib. Sa kaliwa at kanang bahagi ng libingan, mayroong ilang mga kuweba sa bato. Ang mga tableta ay inilagay isa-isa sa harap ng mga kuweba sa bato. Sa mga ito nakasulat ang mga pangalan ng mga makapangyarihang nilalang ng Heavenly Fin Tiger Clan sa paglipas ng mga panahon. Ang patriarka ng ika-768 henerasyon ng Heavenly Fin Tiger Clan, ang memorial tablet ni Ling Aotian. Ang pinuno ng ika-768 henerasyon ng Heavenly Fin Tiger Clan, ang memorial tablet ni Armal. Ang ika-767 henerasyon ng Heavenly Fin Tiger Clan. Sa mga tabletang pang-alaala, dapat itong itala ng sunod-sunod. Pero ang ikinagulat ni Mateo ay ang bawat isa sa mga kuwebang batong iyon ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam. Mukhang ang mga maaaring ilibing sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno ay nasa pinakamataas na antas din ng Divine King. Ang iba ay malamang na maaari lamang pumanaw sa pagmumuni-muni sa labas, buntong hinga ni Mateo na may pabago bagong emosyon. Hindi nagsalita si White Light sa buong oras. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Kuya, hindi ko alam kung bakit, ang lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng isang pamilyar na pakiramdam. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa yakap ng isang ina. Labis na ikinagulat ni Mateo ang mga sinabi ni White Light.
Alam ng lahat ng nasa Divine Realm na ang White Tiger Clan at ang Heavenly Fiend Tiger Clan ay mortal na magkaaway. Ang mga henerasyon ng pagpatay sa isa't isa ay naghasik na ng isang walang hanggang alitan. Pero bakit kaya magkakaroon ng ganitong kakaibang pakiramdam si White Light nang dumating siya sa lupain ng espiritu ng mga ninuno ng Heavenly Fiend Tiger Clan? Hindi nagduda si Mateo sa nararamdaman ni White Light. Kakaiba ang kanyang lahi. Bukod pa rito, napakalakas ng kanyang lahing banal na halimaw. Dahil mayroon siyang ganitong pakiramdam, nangangahulugan iyon na ang White Light at ang Heavenly Fiend Tiger Clan ay maaaring talagang may malaking ugnayan. Maaari kayang ang hinalinhan ni White Light ay nagmula talaga sa Heavenly Fiend Tiger Clan. Pero bakit nasa kanya rin ang bloodline ng White Tiger Clan sa White Light? Ang maliit na puting tigreng ito na si White Light ay isa ring mahiwagang nilalang. Biglang may naisip si Mateo. Habang nakatingin kay White Light, sinabi niya, "White Light, hindi mo mapapasailalim ang bloodline ng White Tiger Clan at Heavenly Fiend Tiger Clan ng sabay, di ba?" Naguluhan si White Light nang marinig niya iyon. Umiling siya at sinabing, "Hindi ko rin alam. Pero ilang beses na rin akong nalaban ang Heavenly Fiend Tiger Clan at wala akong naramdamang pagkakatulad sa kanila." 988. Nang marinig ang sinabi ni White Light, muling nalitaw si Mateo. Kakaibang uri talaga si White Light. Malinaw na napakalakas ng kanyang bloodline pero hindi eksaktong matukoy ang kanyang lahi. Siyempre, kung gusto ko lang sabihin kung saan ito pinakakapareho, ito pa rin ang Flowing Light White Tiger Clan. Manem. Kuya, tingnan mo itong numero 764 at numero 766, may kulang na memorial tablet. Maaari kayang hindi inaasahang nawala ng buhay ang Patriarch ng Heavenly Fiend Tiger Clan ng henerasyong ito? Nagtatakang tanong ni White Light. Tumingin si Mateo. Ganoon nga. Sa lohikal na pagsasalita, isang makapangyarihang nilalang sa antas ng Patriarka ng Heavenly Fiend Tiger Clan, maliban na lang kung may malaking hindi inaasahang pangyayaring nangyari sa clan, kung hindi, imposibleng mangyari ang isang sitwasyon kung saan siya ay namatay ng hindi inaasahan. Hindi aksidenteng namatay ang patriarka ng henerasyong iyon, kundi iniwan ang Heavenly Fiend Tiger Clan at hindi na bumalik. Biglang napatalon sa takot sina Mateo at White Light dahil sa boses na nanggaling. Sino yan? Tanong ni Mateo nang may seryosong mukha. Sa lakas niya, hindi niya namalaya na may papalapit pala. Paanong hindi siya mabibigla? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting roba ang dahan-daang lumabas mula sa kailaliman ng mausoleum at dumating sa harap ni Mateo at White Light. Ikaw ang tagapagbantay ng libingan? Tanong ni Mateo. Narinig niya si Zina na nagsabi noon na sa loob ng lupang ito ng mga espiritu ng mga ninuno ay mayroong isang tagapagbantay ng libingan na may napakalakas na lakas. Kung titingnan ngayon, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nasa harap nila. Kung tungkol naman sa lalim ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, hindi talaga ito maarok ni Mateo. Ngunit hindi sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi ang damit sa mga salita ni Mateo. Mahinahon niyang sinabi, ang maharlikang dugo ng lahing dragon, Heavenman Unity Realm, sayang naman. Medyo mababa ang cultivation realm mo. Gayunpaman, ang Sacred Dragon Token ay nawala na ng mahigit 100,000 taon. Hindi ko inaasahan na napunta pala ito sa mga kamay mo. Mukhang ikaw, ang binata na ito, ang may responsibilidad sa langit. Sa bawat salitang sasabihin ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi ang damit, mas lalong magugulat si Mateo. Parang sa harap ng lalaking ito na nakasuot ng puting damit, isa siyang taong malinaw ang ugali. Ngunit sa kabutihang palad, ang malawak na stil ng langit at perlas na pumipigil sa kaluluwa, hindi nakita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Kung hindi, si Mateo ay talagang hubad na hubad sa harap niya. Humph! Nagpapanggap kang misteryoso. Sino ka ba talaga? Malamig na sanggal ni White Light. Labis din ang pagkamangha niya sa kanyang puso. Ang mga sekreto tungkol kay Big Brother ay natuklasan mismo ng taong ito sa isang sulyap lamang. Ngunit hindi sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi ang damit. Muli niyang ibinaling ang kanyang ulo kay White Light at maingat na sinuri ito. Para bang hinahangaan niya ang isang likhang sining.
Kahit kinakabahan si White Light, nanigas pa rin ang buong katawan niya nang mapatingin siya rito. Hindi masama. Talagang hindi masama. Kahit sa Divine Dao era, hindi pa lumitaw ang isang perpektong pangkatawan ng puting tigre. Hindi ko inaasahan na sa kasalukuyang panahon ng paghina ng mga batas, mangganganak pa rin ito ng isang perpektong pangkatawan ng puting tigre. Papuri ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ng may paghanga. Nakinig si White Light hanggang sa siya ay nalito. Ngunit napansin din niya na tila mayroon itong kahangahangang pangangatawan na parang sa puting tigre. Ngunit ang Mateo sa tabi ay nanginig mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin kay White Light nang hindi makapaniwala. Perpektong katawan ng puting tigre. Isa talaga itong perpektong katawan ng puting tigre. Ang tanga ko talaga. Dapat matagal ko nang naisip yan. Inangat ni Mateo ang ulo niya at pinapadyak ang mga paa habang sinasabi iyon. Mas lalong nalito si White Light nang sabihin niya, "Kuya, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Ano ba yung perpektong pangkatawan ng puting tigre?" Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ay tumingin ng malalim kay Mateo, halatang medyo nagulat nang sabihin niya, "Alam mo naman talaga ang tungkol sa perpektong pangkatawan ng puting tigre. Akala ko pa nga tayo lang, ang lahi ng mga tagapagbantay sa libingan ng 4 na dakilang banal na halimaw, ang makakaalam ng ganitong uri ng sekreto ng banal na kaharian." Ang perpektong katawan ng puting tigre, nakita rin ito ni Mateo sa isang sinaunang talaan. Nag-aalangan at malabo lang ang paglalarawan tungkol sa perpektong katawan ng puting tigre dito. Kaya naman, hindi ito naisip ni Mateo. Sa totoo lang, hindi rin naglakas loob si Mateo na isipin na ang White Light ay talagang may maalamat na perpektong katawan ng puting tigre. Bagamat marami na ang mga sanga ng 4 na dakilang banal na hayop ngayon, hindi mabilang na libu-libong taon na ang nakalilipas, mayroon silang mga karaniwang ninuno, ang Asher Dragon ng Silangan, ang puting tigre ng Kanluran, ang ibong Vermilion ng Timog, at ang itim na pagong ng Hilaga. Sa simula, ang 4 na dakilang banal na hayop ay hindi tumutukoy sa isang lahi, ngunit tumutukoy sa 4 na nakakatakot na kapangyarihan ng Deity Realm. Ang 4 sa kanila, na siyang mga unang ninuno rin ng kasalukuyang angkan ng 4 na dakilang banal na hayop, ay tunay ding purong dugong 4 na banal na hayop. Ang 4 na dakilang banal na hayop na sumunod sa kanila, bagamat tinawag din silang 4 na dakilang banal na hayop, sa usapin ng kadalisayan ng dugo, malayo silang maihahambing sa kanilang pinakamaagang ninuno. At sa kanila, mayroong isang uri ng pangangatawan na pinakamalapit sa isang purong lahing 4 na banal na hayop, sila ay tinatawag na perpektong 4 na simbolo ng banal na hayop na pangkatawan. Nagsalita si Mateo ng may sigasig at katiyakan. Nang marinig ang paliwanag ni Mateo, napatalon din sa takot si White Light. "Kuya, sinasabi mo ba na isa ako sa perpektong pangangatawan ng puting tigre sa mga perpektong 4 na simbolong banal na halimaw na ito?" Manghang sabi ni White Light. Mapait na ngiti ang sinabi ni Mateo, "Nakita ko lang ang insalitang ito sa isang sinaunang talaan. Kung ikaw nga ba o hindi, hindi ko rin ito masasabi. Pero ngayong narinig ko na ang kahulugan ng mga sinabi niya, dapat ikaw nga iyon." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ay bahagyang ngumiti, "Kung hindi siya perpektong pangangatawan ng puting tigre, sa tingin mo ba ay makakatayo pa rin kayo rito at makakapag-usap ng maayos?" Hindi napigilan ni Mateo ang sarili na makaramdam ng pagkailang nang marinig niya iyon. Ang lakas ng lalaking ito na nakasuot ng puting damit ay talagang bihira niyang makita sa buong buhay niya. Hindi nang ahas si Mateo na garantyahan na kahit ang isang 10 Great Divine King class powerhouse ay tiyak na mananalo rin sa kanya. Marahil sa loob ng lupang ito ng mga espiritu ng mga ninuno, ang taong ito ay mas malakas pa kaysa sa 10 dakilang banal na hari. Dahil sa mga karanasan ni Mateo, hindi rin niya alam na sa loob ng Divine Realm ay mayroon pa ring ganoong kalakas na pag-iral. Gayunpaman, hindi ba't ito ang lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan? Anong kinalaman niya sa iyo na mayroon siyang perpektong puting tigre na katawan? Naiinis na sabi ni Mateo. Malamig na sumanghal ang tagapagbantay ng libingan, hindi ito lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan, kundi lupain ng mga espiritu ng ninuno ng White Tiger Clan.
Ang Heavenly Fin Tiger Clan ay isa lamang sangay ng White Tiger Clan. Sa kasalukuyan, panahon ito ng paghina ng mga batas. Hindi rin kami maaaring mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman, labag sa loob naming hayaan ang mga makapangyarihang nilalang ng Heavenly Fin Tiger Clan na makapasok sa lupain ng mga espiritu ng ninuno upang pumanaw sa pagmumuni-muni bago mamatay. Ano? Ang Heavenly Fin Tiger Clan ay isang sangay ng White Tiger Clan. Paano yun nangyari? Muntik nang mapatalon si White Light nang marinig niya ang ganoong sekreto. Kailangang malaman ng isa na ang Heavenly Fin Tiger Clan at ang White Tiger Clan ay mortal na magkaaway simula pa noong Divine Dao era. Ilang taon nang nagpatayan ang dalawang dakilang Tigre Clan. Pero ngayon, sinabi ng tagapagbantay ng libingan na ang Heavenly Fin Tiger Clan ay isang sangay ng White Tiger Clan. Paano siya hindi mabibigla nito? May paghamak na sabi ng tagapagbantay ng libingan, ano ang imposible tungkol dito? Ang lahi ng dragon ay may kasabihang, ang dragon ay nangginganak ng 9 na anak na lalaki, bawat isa ay may iba't ibang pangalan. Sa totoo lang, paanong hindi ganoon ang White Tiger Clan? Kung ang Heavenly Fin Tiger Clan ay hindi isang sangay ng White Tiger Clan, ano ang karapatan nilang labanan ang kasalukuyang White Tiger Clan bilang kapantay sa loob ng maraming taon? Nagpakilala ang sangay ninyo na ortodokso. Sa totoo lang, sila ay isa lamang sangay ng lahi ng unang ninuno. Hindi kita pag-uusapan, pero ang ibang miyembro ng angkan, hindi kumpleto ang kanilang mga bloodline. Huminga ng malalim si White Light. Ang mga narinig niya ngayon ay matagal nang nagpabago sa kanyang pangunawa. Sa totoo lang, hindi lang siya, maging si Mateo ay labis na nagulat. Maituturing na bihasa si Mateo sa sinauna at modernong kaalaman, ngunit hindi pa niya naririnig noon na ang Heavenly Fin Tiger Clan at ang White Tiger Clan ay iisa lang ang pinagmulan. 989. Kalimutan na natin si Mateo, isang tagalabas, kahit ang mga tao mismo ng White Tiger Clan ay malamang hindi naisip ang posibilidad na ito. Hindi kailanman itinuring ng Heavenly Fin Tiger Clan ang kanilang mga sarili na kabilang sa White Tiger Clan. Bukod pa rito, ang pamana ng dalawang panig ay lubhang magkaiba rin. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang dalawang angkang ito ay talagang isang pamilya ilang taon na ang nakalilipas. Nako, sumama ka sa akin. Biglang sabi ng tagapagbantay ng libingan sa puting liwanag na gulat pa rin. Nawala ng malay si White Light at sinabi kay Mateo, Kuya, tara na. Akmang aalis na sana ang dalawang tao nang biglang lumingon ang tagapagbantay ng libingan at sinabing, halika, mananatili siya. Paano malalaman ng isang tagalabas ang mga bagay-bagay tungkol sa White Tiger Clan? Nalungkot si White Light, at malungkot niyang sinabi, walang anumang sekreto sa pagitan namin ni Big Brother. Kung hindi aalis si Big Brother, hindi na rin ako aalis. Dahil sa relasyon ni na White Light at Mateo, pinaghintay pa talaga siya ng tagapagbantay ng libingan sa labas, natural lang na mayroon siyang 100 pagtutol. Lumungkot ang mukha ng tagapagbantay ng libingan, at sinabi niya, bagamat ikaw ay may perpektong pangangatawan ng puting tigre, hindi mo pa naaabot ang 10,000 tungkol sa pag-unlad ng pangangatawan ng puting tigre. Alam mo ba kung anong uri ng magandang kapalaran ang ibinibigay ko sa iyo sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo sa loob? Malamig na sabi ni White Light, sabay-sabay kaming uusad ni Big Brother. Kung hindi aalis si Big Brother, kahit pahayaan mo akong umaban papunta sa Deity Realm, wala rin akong pakialam. Hindi gumawa ng kahit anong ingay si Mateo sa tabi. Natural lang na umaasa siyang lalakas pa si White Light. Pero mas alam niya na walang silbi ang paghikayat kay White Light sa oras na ito. Kung siya iyon, gagawin din niya iyon. Napakaloko. Galit na galit ang tagapagbantay ng libingan dahil sa katigasan ng ulo ni White Light at marahang sumanghal, kung pilit kitang papasukin sa loob. Pero walang kahit kaunting takot si White Light at natatawang sinabi, kung gayon, baka tayo na lang dalawa ang maglaban. Tumawa ang tagapagbantay ng libingan sa sobrang galit at sinabing, hey, ang yabang naman. Ang dami talagang kayang gawin ang batang ito. Pero kung haharapin mo ako, hindi pa sapat. Natural lang na sinabi niya kay Mateo ang mga sinabi niya. Ang mga sinasabing trump card ni Mateo, nakita niya agad sa isang sulyap. Ang mga bagay na ito ay lubhang nakakatakot sa labas ng mundo. Ngunit para sa kanya, wala siyang dapat ikatakot. Siyempre, dahil pa rin ito sa napakababang antas ng cultivation realm ni Mateo.
Kung si Mateo ay ang Divine King Realm, kahit na maging arrogant pa siya, hindi rin siya maglalakas loob na magsalita ng ganoon. Curious din ako kung anong klaseng lakas mayroon ang isang tagapagbantay ng libingan. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Mukhang mataas ang tingin ninyong dalawa sa inyong sarili. Kung hindi kayo pahihirapan, hindi ninyo malalaman ang lawak ng langit at lupa. Nanlamig ang mukha ng tagapagbantay ng libingan. Agad na kumalat ang isang mahinang aura. Ang aura na ito ay ibang-iba sa nakakagulat na momentum ni Head Elder. Mayroon itong uri ng walang ingay at tahimik na pakiramdam. Pero dahil nga iyon sa tila mas nakakatakot pa. Bigla na lang, naging madilim ang paligid ng dalawang tao, hindi makita ang mga daliri habang iniuunat ang mga kamay. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo nang sabihin niya, Divine King Domain. Natatawang sabi ng tagapagbantay ng libingan, napakaranong mo talaga. Sa kasalukuyan, sa Divine Realm, mabibilang sa daliri ang mga taong kayang magpakita ng Divine Realm Domain. Hindi ko inaasahan na sa murang edad mo, alam mo na pala ito. Ito ang Darkness Domain. Kaya nitong lumunin ang lahat, pati na ang Essence Energy at Soul Force. White Light Boy, basta't mag-cultivate ka kasama ko, magiging madali lang ito para sa iyo. Sa puntong ito, hindi pa rin nakakalimutan ng tagapagbantay ng libingan na gamitin ang Darkness Domain upang tuksuhin ang White Light. Pero hindi man lang natinag ang White Light. Malamig niyang sinabi, isa lang itong dominyo ng kadiliman, hindi ako naniniwala na kung wala ka, hindi ito matututunan ng batang Panginoon na ito. Ngumiti rin si Mateo nang may kaunting ngiti, isa lang itong Darkness Domain. Masyado mo rin kaming minamaliit na magkakapatid. Hindi mapigilan ng tagapagbantay ng puntod ang makaramdam ng pagkailang. Minamaliit pa nga siya ng dalawang nakababata. Kung gayon, hayaan ninyong maranasan ninyo ang tinatawag na kapangyarihan ng domain. Nanlamig ang mukha ng tagapagbantay ng libingan, direktang sumanib sa kadiliman. Ang tinatawag na kapangyarihan ng domain ay pagkatapos talagang maunawaan ang mga konsepto hanggang sa isang tiyak na hangganan, maunawaan ang kapangyarihan ng mga batas sa loob ng isang tiyak na radius, at bumuo ng isang maliit na saklaw na domain. Sa loob ng sakop na ito, ang mga martial artist mismo ang may ganap na kapangyarihan. Ang kasalukuyang Mateo at White Light ay parang mga pagong sa isang garapon sa mga mata ng tagapagbantay ng libingan. Pero bago pa man siya kumilos, biglang napilitan ang kanyang figure na lumabas mula sa kadiliman. At agad ding bumukas ang kadiliman. Sun Moon Heavenly Pupil. Ikaw. Mayroon ka pang ang Sun Moon Heavenly Pupil. Sa unang pagkakataon, nagulat ang tagapagbantay ng libingan nang harapin niya si Mateo. Walang plano ang tagapagbantay ng puntod na gumawa ng kahit ano kay Mateo. Ngunit ang pagpapahirap sa kanilang dalawa ay lubhang kailangan. Pero nang akmang kikilos na sana siya, bigla siyang nawala ng malay. Gamit ang kanyang lakas, ang pagnanais na mahulog siya sa isang ilusyonaryong mundo ay natural na hindi ganoon kadali. Pero dahil dito, kusang gumuho ang Darkness Domain nang hindi rin inaatake. Kapag ang Sun Moon Heavenly Pupil ay pinakawalan ng may buong kapangyarihan, kahit na ang lakas ng tagapagbantay ng libingan ay lubhang kakilakilabot, hindi siya maglalakas loob na kalabanan ang alinman sa mga ito. Siyempre, sa ganoong paraan, magiging patay na aso ulit si Mateo. Sandaling ipinakita lang ni Mateo ang kanyang lakas ngayon, na ikinatakot ng kabilang panig na umatras, at hindi niya talaga nailabas ang kapangyarihan ng Sun Moon Heavenly Pupil. Tumingin ang tagapagbantay ng libingan kay Mateo, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng matinding takot. Akala niya ay nakita na niya si Mateo at nakita pa niya ang banal na artifact. Anong klaseng trump card pa kaya ang mayroon si Mateo? Pero si Mateo talaga ang may pinakamalaking bentahe. Sa panahon ng banal na daw, ang Sun Moon Heavenly Pupil ay kilalang kilala rin. Paanong hindi malalaman ng tagapagbantay ng libingan ang husay nito? Ngumiti si Mateo ngunit hindi nagsalita. Gayunpaman, bumantong hininga ang tagapagbantay ng libingan at sinabing, kalimutan mo na yan. Ikaw, bata, nakakagulat talaga ang swerte mo. Dahil mapilit ang batang White Light, samahan niyo na lang ako. Sa wakas, sumuko pa rin ang tagapagbantay ng libingan. Nang marinig ito ni White Light, nakipagtitigan siya kay Mateo, at hindi niya napigil ang magpakita ng isang makahulugang ngiti.
Unti-unting naglakad ang dalawang tao patungo sa kailaliman kasama ang tagapagbantay ng libingan. Ngunit ang mga alon na umaagos mula sa loob ng mga tapyas na pang-alaala ay lalong lumakas. Bigla na lang, agad na naramdaman ng dalawang tao ang pagtaas ng presyon sa kanila, at hindi nila maiwasang maalarma sa loob. Ang paa na ito habang naglalakad, para bang pumasok sila sa ibang mundo. Simula rito, ito ang likurang bulwagan ng lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Ang mga memorial tablet na nakalagay dito ay pawang mga powerhouse ng deity realm. Kahit ang mga patriarch ng Heavenly Fin Tiger Clan ay talagang hindi pinapayagang pumasok dito. Kung hindi, pumatay kayo ng walang awa. Walang pakialam na sabi ng tagapagbantay ng libingan na parang nagsasalita tungkol sa isang maliit at ordinaryong bagay. Pero tinikom ni White Light ang bibig niya at sinabing, sa tingin ko, ang lakas mo ay kapantay lang din ng lakas ng patriarch ng Heavenly Fin Tiger Clan, di ba? Kung ano ang dahilan kung bakit mo siya papatayin? Batay sa ano? Batay dito. Isang espada ang biglang lumitaw sa kamay ng tagapagbantay ng libingan. Sa sandaling umilo ang espadang ito, ang mga sinag ng liwanag ay lumitaw sa mga tapyas na pang-alaala na ito at lumapit sa katawan ng espada. Nanliit ang mga mata ni na White Light at Mateo, nakatitig sa espadang nasa kamay ng tagapagbantay ng libingan ng hindi makapaniwala. Ang mga alon na nagmumula sa katawan ng espada ay talagang lumampas sa Divine King Realm. Ang paglaslas ng espadang ito ay talagang kayang lipulin ng sinumang eksperto sa Divine King Realm. Nanginig ang kamay ng tagapagbantay ng libingan na may hawak na espada, at ang puting liwanag na iyon ay muling bumalik sa mga memorial tablet, dahilan para mag-flick ang dalawang tao sa pagkamangha. Sinundan ng dalawang tao ang tagapagbantay ng libingan at nakarating sa isang maluwang na bulwagan. Maghintay kayong dalawa rito, aalis ako at aasikasuhin ang ilang bagay. Siguraduhin mong huwag kayong basta-basta magtatakbo, kung hindi, kayo mismo ang mananagot. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, ang tagapagbantay ng libingan ay lumiko sa isang bulwagan sa gilid at naglaho. 990. Ang altar ng sakripisyo sa templo ng mga ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan ay partikular na ginamit upang mag-alay ng mga sakripisyo sa mga ninuno. Siyempre, mayroon pang ibang tungkulin dito. Ginagamit ito upang makipag-ugnayan sa mga tagapag-alaga ng libingan ng lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Sa kasalukuyan, naligo na at nagbihis na ng malinis na damit si Head Elder, at inayos na rin ang mesa ng insensaryo at mga gamit sa paghahain para magamit ng maayos. Maraming Divine King powerhouses ang nakatayo ng may paggalang sa tabi, na may hitsura ng solemna at paggalang. Pagkatapos ng paghahanda, magalang na kumuha si Head Elder Armel ng 3 patpat ng insenso, sinindihan ang mga ito ng seryoso, at pagkatapos ng 3 yumuko, ay inilagay ang mga ito sa mesa ng sunugan ng insenso. May 2 tagalabas na pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno ngayon at ginulo ang mapayapang pagpapahinga ng mga espiritu ng mga ninuno. Ang batang walang paggalang, si Armel, ay binalot ng takot at hiniling sa mga espiritu ng mga ninuno na gumawa ng exception, at hayaan ang isang ito na makapasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno upang hulihin ang mga tagalabas. Binigkas ni Head Elder ang bawat salita, at buong time itong sinabi. Matapos humina ang kanyang boses, biglang nagliwanag ng husto ang hanay ng mga tao sa altar ng sakripisyo. Ang mga paikat na usok ng insenso sa ibabaw ng insensaryo ay tila nilamon ng isang bagay, at naglaho sa paningin. Baka sa mukha ni Armel ang pananabik. Hindi naman siguro dapat sumang-ayon ang tagapagbantay ng libingan sa ganitong bagay, di ba? Pagkalipas ng 15 minuto, sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon sa itaas ng altar ng sakripisyo. May hitsura ng pananabik ang punong elder, habang nakatitig ng mataman sa abo ng insenso na sinunog ng 3 joss stick. Ang abo ng insenso ay naanod, unti-unting namumuo upang bumuo ng hugis ng salita. Lahat ng mga banal na hari ay nakatitig sa lugar na iyon nang hindi kumukurap. Ngunit di nagtagal, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging napakapangit. Habang ang ekspresyon ng punong elder ay lalong naging malungkot hanggang sa halos tumulo na ito ng tubig. Malinaw na hindi ito ang unang beses na nakipag-usap ang punong elder sa tagapag-alaga ng libingan. Ngunit ang mga salitang lumabas sa pagkakataong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkalito, at pagkadismaya rin.
Ang abo ng insenso ay namuo upang bumuo ng isang malaking salita, umalis ka na. Bakit ganito? Dati, kapag nakikipag-usap sa tagapag-alaga ng libingan, pinapagawa ang payagan o hindi. Ano ang ibig sabihin ng salitang scram na ito? Naguguluhang tanong ng isang banal na hari. Kailangan pa bang sabihin? Siyempre, bawal. Pero ang problema, bakit naman gagamitin ng tagapag-alaga ng libingan ang salitang ito? Sabi ng isa pang banal na hari. Ang salitang ito ay talagang napakawalang galang. Malamang, galit na galit talaga ang tagapagbantay ng puntod. Kung hindi niya gagamitin ang salitang ito para sumagot. Hindi kaya dahil hindi natin nababantayan ng mabuti ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, nagalit sila. Ang ekspresyon ng punong elder ay walang kapantay na pangit. Nabuhay siya ng husto at hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon noon. Tanggalin na natin ang mesa ng insensaryo. Mukhang maghihintay na lang tayo. May posibilidad na personal ng kumilos ang tagapagbantay ng libingan. Sa wakas ay bumaantong hininga pa rin si head elder at sinabing. Ang kanyang lakas ay lubhang kakilakilabot. Ngunit sa harap ng puot ng tagapag-alaga ng libingan, nagkimkim pa rin siya ng takot. Sa loob ng lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, ang tagapagbantay ng libingan ang pinakamakapangyarihang nilalang. Kahit na isa siyang primera klaseng banal na hari, hindi niya kayang labanan ang kagustuhan ng kabilang panig. Kasabay nito, sa loob ng teritoryo ng White Tiger, natanggap din ni Clint ang balitang ipinadala rito. Anong sabi mo? Pumasok sila sa lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan. Lubhang mapanganib ang lugar na iyon. Nang marinig ang balitang ito, namutla rin sa takot si Clint. Opo, Head Elder. Mula sa balitang ipinadala, si Ninehall nga ay nabihag na ni Mateo. Ngunit sa huli, ikinagulat pa rin nito ang Head Elder ng Heavenly Fin Tiger Clan na si Armal. Sa wakas, naharang pa rin si Mateo. Ngunit sa huli, nakatakas pa rin si Mateo patungo sa lupain ng mga espiritu ng ninuno. Sabi ng isang Divine King Powerhouse. Sa wakas ay bumaantong hininga pa rin si Clint at sinabing, ang makatakas mula sa mga kamay ni Armal ay isa ng himala. Ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno nga ang tanging daan palabas nila. Ngunit hindi mataas ang kanilang tsansa na mabuhay. Marahil sa sandaling ito, lubusan ng naselyuhan ni Armal ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Kahit na makalabas sila mula sa loob ng lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, mahihirapan pa rin silang makatakas kahit na magtubo rin sila ng mga pakpak. Ang banal na hari sa ibaba ay labis ding nabahala. Nang marinig niya ang balitang ito, siya rin ay natigilan ng matagal. Kalimutan mo na si Mateo, imposible rin para sa kanya na makatakas mula sa mga kamay ni Armal. Pero, nagawa ito ni Mateo. Nakatakas siya mula sa ilalim ng ilong ni Armal at padalos-dalos na pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Kailangang aminin na maituturing na itong isang himala. Head Elder, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng makapangyarihang haring iyon. Nagmuni-muni sandali si Clint at inutusan siya, tipunin ng mga powerhouse ng angkan at magmadaling pumunta sa mga hangganan. Pindutin ang Heavenly Fin Tiger Clan. Sa oras na ito na lang ang magagawa natin. Sana'y pagpalain ng white light at magkaroon ng matibay na buhay, at makalabas mula sa loob ng lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan. Naging matamlay ang ekspresyon ng banal na hari nang sumagot siya ng, oo. Kagagaling lang ni Megan mula sa kanyang pag-iisa nang kumatok si Patrick. Nang makita ang ekspresyon ni Patrick, alam ni Megan na malamang na aksidente ang naranasan ni Mateo. Elder Bai, kumusta si Kuya Mateo? Naunang nagtanong si Megan. Nagatubili sandali si Patrick, ngunit ikinwento pa rin ang impormasyong nakuha niya mula sa punong elder doon. Kanina lang, espesyal siyang ipinatawag ni Head Elder Clint, pinapunte siya rito para sabihin ang balitang ito kay Megan. Itinuring din itong seryoso sa bagay na ito. Pero ngumiti si Megan matapos itong marinig at sinabing, naiintindihan ko. Dahil dumating si Elder Bai, bakit hindi ka pumasok para uminom ng tsaa? Natigilan si Patrick sa ipinakita ni Megan at hindi niya napigil ang magsabi sa gulat, hindi ba nag-aalala si Miss Yates para kay Young Master Crosswell?
Sabi ni Megan ang may bahagyang ngiti, syempre medyo nag-aalala ako. Gayunpaman. Tiyak na babalik ng ligtas si Kuya Mateo. Hindi napigilan ni Patrick ang mabigla nang marinig niya ito. Nabanggit na niya ang mga panganib sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno kanina, ngunit si Megan ay may kumpiyansa pa rin. Saan ba talaga nanggaling ang kumpiyansa niya? Hindi nagtagal, muling lumitaw ang tagapagbantay ng libingan sa harap ni na Mateo at White Light. Lumabas kayong lahat. Umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan ang walang pakialam na boses ng tagapagbantay ng libingan. Maya-maya, sunod-sunod na kumislap ang mga anino. Bigla na lang lumitaw ang ilang dosenang tao sa malaking bulwagan. Nang makita ang eksenang ito, sina Mateo at White Light ay parehong naguluhan. Sino sila? Sentimo broken bar, sino sila? Tanong ni White Light na may kuryosidad. Nakangiting sabi ng tagapagbantay ng libingan, mga tagapagbantay din sila ng libingan. Ito. Ang daming tagapagbantay ng libingan. Hindi napigilan ni White Light na matarante nang marinig iyon. Kailan ko ba sinabing ako lang mag-isa ang tagapangalaga ng libingan? Pangungot siya na sabi ng tagapangalaga ng libingan. Puting liwanag. Ako si Lin Fan, ang pinuno ng mga tagapagbantay ng libingan ng White Tiger Clan. Ang aming lahi ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, ngunit ang aming misyon ay hindi kailanman magbabago, iyon ay ang pagbabantay sa mga espiritu ng mga ninuno, at ipagtanggol ang White Tiger Clan. Kung ang White Tiger Clan ay nasa panganib ng pagkalipol ng angkan, kami rin ang huling harang. Sabi ni Lin Fan. Nabahala si White Light habang nakikinig. Naging seryoso ang kanyang mukha, at sinabi niya kay Lin Fan, binabantayan ang White Tiger Clan, si Lord Lin Fan at ang lahat ay nagpakahirap at nagpakita ng walang kapantay na mga merito. Mangyaring tanggapin ang pana mula sa White Light. Bahagyang tumango si Lin Fan at sinabing, maaaring tanggapin ng aming angkan na tagapag-alaga ng libingan ang panang ito ninyo. Marahil sa hinaharap, ang aming White Tiger Clan ang magsisilbi sa inyo bilang aming Panginoon. Ang panang ito ngayon, tatanggapin ko muna ito sa ngalan ng mga ninuno. Sige, porma sayon na. Sa ilalim ng utos ni Lin Fan, bawat isa sa mga tagapagbantay ng libingan ay mabilis na lumipat ng posisyon. Ang kanilang mga galaw ay napakabilis. Malinaw na napag-aralan na nila ang hanay ng mga hanay na ito hanggang sa limitasyon. Nanood si Mateo sa gilid at walang humpay din ang pagkagulat sa loob-loob niya. Ang mga tagapagbantay ng libingan na ito, bawat isa sa kanila ay may di masukat na lakas. Talagang hindi niya inaasahan na ang White Tiger Clan ay mayroon pa ring ganitong kakilakilabot na puwersa. Bigla na lang nabuo ang hanay ng mga sundalo. Ang dating madilim na bulwagan ay biglang nagliwanag ng may kaningningan. Umungol. Isang pressure na sapat para wasakin ang kalangitan at ang lupa na kumalat sa loob ng malaking bulwagan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.